Si Izumi ay isang malungkot, pangit, at nag-iisang tao na hindi pinapansin ng kanyang mga kaklase maliban sa isang popular na babae. Ngunit, nang malaman niya na isa pala siyang gigitsyad, sa labas ng eskwelahan, nahulog ang loob niya rito at naging kanyang personal na may bahay. Nagsisimula ang kwento nang marinig ni Hari mula sa kanyang kaibigang si Yuki na may isang lalaki mula sa ibang eskwelahan ang humihingi ng numero niya. Tumanggi si Hari na ibigay ang kanyang numero dahil wala raw lakas ng loob ang lalaki na kumuha ng numero niya mismo, ngunit nababahala si Yuki dito dahil hindi na ito ang unang lalaki na tinanggihan ni Hari. Ang kanyang kaibigang si Toro ay nag-alok na magkaraoke sila, ngunit pantay rin siyang tinanggihan ni Hari. Dahil may mga bagay siyang gagawin. Paalis na sana siya nang malaglag ang kanyang telepono, kaya ibinalik ito ni Izumi sa kanya at umalis nang walang sinasabi. Ang kanyang pagiging malungkutin ay nagpahula kay Hari na isa siyang nerd na humahanga sa mga 3D model, at kinumpirma ng kanyang mga kasama ang kanyang hinala dahil gulo ang kanyang buhay panlipunan. Pagkatapos nyon, tiningnan ni Hari ang oras at dali-daling umuwi, na nagpataka kay Yuki kung nagmamadali siyang makipagkita sa isang lalaki. Sa kabaligtaran, iniwan niya ang pagpapanggap na popular na babae at nagsimulang maglinis ng bahay at gumanap sa papel ng nag-iisang ina para sa kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos sunduin siya mula sa paaralan, nakikita niya ang mga kababaihang kasing edad niya na masayang namumuhay, habang siya naman ay abala sa mga gawaing bahay araw-araw. Maya-maya, kukunin na ni Hari ang mga labada nang may dumating na isang lalaking matikas ang panga sa kanilang bahay upang ihatid si Sota na dinudugo ang ilong. Nagulat si Hari at nagmadali upang pigilan ang pagdurugo, kaya naman naghanda na ang lalaki na umalis dahil tapos na ang kanyang ginawa. Gayunpaman, ayaw ni Sota na umalis siya, kaya pinigilan siya ni Hari at iginiit na manatili muna siya sandali upang mapagpasalamatan niya ng maayos sa pagligtas nito sa kanyang kapatid. Matapos siyang pumayag na manatili, hinainan siya ni Hari ng kape, kaya tinawag niya ito sa pangalan at pinuri siya. Sa paglilinis ng bahay na parang propesyonal, na ikinagulat ni Hari. Nang tanungin niya kung paano niya nalaman ang pangalan niya, sumagot siya na magkaklase sila at ang pangalan niya ay Izumi, at lalo itong ikinagulat niya dahil hindi siya kamukha ng Izumi na kilala niya. Kinabukasan sa klase, habang tinitingnan ni Hari si Izumi, nahihirapan siyang maniwala na iisa lang sila ng cute na lalaking nakilala niya kahapon. Pagkatapos ay nilakasan niya ang loob niyang kausapin siya at inanyayahan siyang pumunta sa kanilang bahay dahil gusto siyang makita ulit ng kanyang maliit na kapatid. Pagkatapos pumayag ni Izumi, sinabi niya kay Hari na hindi niya inakala na kakausapin siya nito pagkatapos ng pagkikita nila kahapon dahil iba siya sa eskwelahan. Sumagot si Hari na pareho lang sila, kaya nagsimulang mamula si Izumi dahil siya ang unang babae na nakipag-usap sa kanya. Nakukyutan si Hari sa kanya at sinabi sa kanya na pagbutihin pa ang pag-aayos ng buhok, ngunit sabi ni Izumi hindi niya kaya dahil makikita ng lahat ang kanyang mga piercing. Lumipas ang ilang araw, at nakilala ni Hari si Izumi, na pagtanto na mali ang kanyang unang impresyon sa kanya. Ang totoo, hindi pala siya bastos. Ang pamilya niya ay nagpapatakbo ng isang tindahan ng cake, at siya'y kasing tanga ng bato. Isang araw, pagkatapos ng klase, nalaman ni Hari na ang grocery store malapit sa kanilang bahay ay nagbebenta ng itlog na may diskwento, pero hindi siya aabot sa oras dahil may pupuntahan siyang pulong ng club. Bilang huling paraan, nag-text siya kay Izumi para tulungan siyang iligtas ang kanyang mga itlog, kaya't nagpakawala si Izumi ng matinding bilis at nagsimulang tumakbo na parang nakasalalay ang buhay niya dito. Umabot siya sa oras, kaya nang umuwi siya, nilutuan siya ni Hari ng hapunan bilang ganti. Bago siya kumain, sinabi niya na nakasalubong niya si Yuki papunta sa grocery store, pero siya'y sigurado siyang hindi niya ito nakilala dahil nakalugay ang buhok nito at wala siyang suot na salamin. Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni Hari dahil medyo nagseselos siya na nakita ni Yuki ang cute na side ni Izumi. Sinabi niya kay Izumi na ayaw niyang makita ng iba ang side na yun nito. Ngunit binawi niya ang kanyang pahayag dahil medyo nahihiya siya. Gayunpaman, sinabi rin ni Izumi sa kanya na ayaw din niyang makita ng iba na maaari siyang maging isang cute na may bahay sa bahay. Idinagdag niya na gusto niyang gumugol ng personal na oras kasama niya, ngunit dahil dito ay napalo si Izumi sa mukha dahil sinasabi niya ang mga bagay na ito na may poker face. Kinabukasan, nababahala si Izumi dahil kailangan niyang lumangoy sa klase ng palakasan at marami siyang tatong kailangang itago. Nang ipakita niya ang mga ito kay Hori,
Nagsimula siyang magduda kung may gumaganang utak si Izumi dahil napakarami talaga nito. Sa eskwelahan, napansin ng kaibigan ni Hori na si Toru na madalas kasama ni Hori si Izumi kamakailan at medyo naiinis siya rito. Nakasalubong niya si Izumi at diretsahang tinanong kung may relasyon sila ni Hori, kaya sinabi ni Izumi na magkaibigan lang sila. Nakahinga ng maluwag si Toru matapos itong marinig at nagkomento pa na hindi magiging sila Hari at Izumi. Magandang pares dahil magkaiba sila. Inaamin ito ni Izumi, ngunit naisip niya na may gusto si Toru kay Hori at nagtanong upang kumpirmahin kung totoo ito. Ikinagulat ito ni Toru, ngunit hindi niya itinanggi na matagal na niyang gusto si Hori. Sa panahon ng klase sa sports, napansin ni Toru na hindi suot ni Izumi ang karaniwang jersey sa sports, kaya tinanong niya kung bakit siya nagtatakip. Sa simula, sinubukan ni Izumi na magsinungaling para makaiwas. Ngunit dahil nababasa na siya ni Toru, ipinakita niya ang kanyang mga tattoo. Nagulat si Toru nang makita ang mga ito at nagsimulang makita si Izumi sa ibang pananaw dahil akala niya. Yung lalaki ay isa lamang malungkuting side character, bagamat nagpapanik siya pagkakita sa mga piercings. Maya-maya, pumayag si Toru na itago ang sikreto ni Izumi, pero nababahala siya na lumalapit siya kay Hori dahil gusto niya itong ligawan. Sabi ni Izumi ay ayos lang sa kanya yun. Ngunit sa kaloob-looban niya, isa yung malaking kasinungalingan. Pagkatapos ng klase, mabilis na umalis si Izumi sa eskwelahan, para magkaroon ng oras si Toru kay Hori at ligawan siya. Habang sinusubukan ni Toru ligawan si Hori, si Izumi ay nasa bahay ni Hori, pinangunguluhan ang kanyang relasyon kay Hori dahil tapos na ang lahat kung tatanggapin niya si Toru. Noon din, umuwi si Hori na may masamang kalooban, mariing nagtatanong kung bakit sinabi ni Izumi kay Toru na hindi siya isang magandang kap-ares para sa kanya at kung bakit niya ibinaba ang kanilang relasyon sa simpleng pagkakaibigan. Sabi ni Izumi ay dahil siya ay basura kumpara sa dalaga at magtatapos lang siya sa paghila dito pababa, kaya napaiyak si Hori. Bigla, huminto siya at idinunggol ang ulo kay Izumi sa mukha, nagbabala na magbabayad siya ng mahal kung maghihiwalay sila dahil tinalikuran niya si Toru. Para sa katapusan ng linggo, pabalik sina Hori at Izumi mula sa pamimili ng grocery nang may marinig na kanta si Hori at nagsimulang sumabay sa pagkanta. Nagustuhan ni Izumi ang boses niya at tinanong kung anong klase ng kanta ang pinakikinggan niya, ngunit nablangko siya dahil wala siyang alam na sikat na kanta. Pagbalik niya sa bahay, nagulat siya na nakabalik na ang kanyang nanay mula sa mahabang shift. Pagkatapos makapag-ayos, minasahe ni Hori ang kanyang ina at doon na nagsimulang magkwento si Soda tungkol kay Izumi. Nang tawagin siya, nagka-interes ang nanay ni Hori sa lalaking ito na si Izumi at tinanong kung anong uri ng tao ito. Ngunit nang magbigay si Hori ng malabong paglalarawan, iginiit ng kanyang ina na makilala si Izumi ng personal. Kaya tinanong niya ang unang pangalan ni Izumi, at doon na pagtanto ni Hori na hindi niya ito alam. Kaya kinabukasan, nagsimulang magplano si Hori ng mga paraan para itanong kay Izumi ang kanyang unang pangalan. Sa isip niya, naiisip niyang diretsyong tanungin siya, pero sa tingin niya, masyado siyang mahiyain para gawin iyon. Maya-maya, habang nagpapalit ang mga lalaki sa locker room, sumilip si Hori sa kanila, umaasang tatawagin ng isa sa kanila si Izumi sa pangalan, pero nahuli siyang sumisilip. Nagsimulang isipin ni Toru na nagke-crave siya ng sausage, pero walang pakialam si Hori dahil may misyon siya. Pagkatapos ng klase, dumating si Hori sa bulletin board para hanapin ang pangalan ni Izumi, pero wala ito doon dahil ang listahan ay naglalaman lamang ng mga pangalan ng may magagandang marka. Dumating si Toru para kumustahin siya, pero nang tanungin niya tungkol kay Izumi, nabalisa ang binata. At umalis dahil sinaktan na naman niya ang puso nito. Kinagabihan, nabigo si Hori habang naghahapunan dahil hindi niya nakuha ang pangalan ni Izumi, at nakatakda itong dumaan para bisitahin ang kanyang ina bukas. Sa pag-iisip nito, naisip niyang baka sabihin ni Izumi ang pangalan niya sa kanyang ina, kaya excited siyang dumaan ito bukas. Kinabukasan, dumating si Izumi, at buong galak siyang sinalubong ng ina ni Hori, ngunit wala si Hori sa bahay dahil mayroon siyang inilakad. Pagkatapos noon, maayos na ipinakilala ni Izumi ang sarili niya sa ina ni Hori at isiniwalat ang kanyang unang pangalan. At wala si Hori para marinig yon. Nang sa wakas ay makabalik si Hori mula sa inutusan, nakita niya na umalis na ang kanyang nanay para magtrabaho at napagtanto niyang nawala na ang pagkakataon niyang malaman ang unang pangalan ni Izumi.
Habang siya ay nababalisa, napansin ni Izumi na kakaiba ang kinikilos niya kamakailan, kaya tinanong niya kung ano ang nangyayari. Matapos siyang magkwento, nagsimulang tumawa si Izumi dahil ang kailangan lang niyang gawin ay itanong ang pangalan niya, at sasabihin naman niya ito. Pagkatapos ay isinulat niya ang kanyang buong pangalan sa isang papel, kaya sinabi ito ni Hori ng malakas para hindi niya makalimutan, ngunit namula ang kanyang mga pisngi. Pagkatapos nyon, muling pinagdiinan niya kay Izumi, sa pag-aakalang hindi niya alam ang kanyang unang pangalan, tanging upang. Nabigla ng casual itong sabihin ni Izumi. Sa sumunod na linggo, isinumite ni Hori ang trabahong ginawa niya para kay Kakaro, ang presidente ng Student Council, at pinuri siya para rito. Gayunpaman, pakiusap ni Kakaro na tulungan niya itong mag-organisa ng ilang dokumento, na sinasabing maraming ginagawa ang Student Council. Pumayag si Hori na gawin yun at ginugol ang lahat ng kanyang libreng oras pagkatapos ng klase sa pagtatrabaho sa mga dokumento. Habang ginagawa niya ito, napansin ni Yuki na may mga eyebags siya at galit dahil pakiramdam niya ay ginagamit lang siya ng Student Council bilang murang paggawa. Pinapanood din ni Toro at Izumi, ngunit nalulungkot sila dahil hindi sila sapat ang talino para tulungan si Hori sa ginagawa niya. Pagkatapos, ibinunyag ni Izumi na si Kakaro ang nangunguna sa klase nila, at lahat ng babae ay labis na naghahangad sa kanya. Naniniwala siyang ang kanyang karisma ang dahilan kung bakit hindi makatanggi si Hori sa kanya, na ikinalungkot ni Toro dahil hindi siya kasing husay ni Kakaro. Maya-maya, tapos na si Hori sa mga dokumento, kaya dumating si Remy mula sa opisina ng Student Council para kunin ang mga ito. Pag-alis niya, in love na agad si Toro sa kanya dahil cute siya. Pero sinabi ni Yuki na nobya pala siya ni Kakaro. Narinig ito, naisip ni Toro na ipinapasa ng Student Council ang lahat ng trabaho ni Remy sa Hori, ngunit walang problema si Hori doon, at binabag-abag nito si Izumi. Habang naghahanda umalis ng eskwelahan, nabangga ni Remy si Izumi, at nahulog ang lahat ng kanyang dokumento sa sahig. Bagamat siya ang may kasalanan, bastos siya kay Izumi at pagkatapos ay dali-daling pinulot ang lahat ng nakakalat na dokumento mula sa sahig. Sa pagmamadali, may nakaligtaan siya, at kahit tinawag siya ni Izumi upang kunin ang mga ito, iginiit niyang hindi na kailangan. Kinabukasan, hinarap ni Kakaro at ng kanyang mga miyembro ng konseho si Hori dahil sa pagbigay sa kanila ng file na may kulang na dokumento. Sabi ni Hori na kinumpleto niya ang lahat at walang naiwan, ngunit hindi naniniwala si Kakaro. Niya dahil, ayon kay Remy, hindi niya nakita ang mga ito. Hindi makadepensa si Hori dahil medyo malabo ang alaala niya kahapon, kaya nagsimulang magbulungan ang kanyang mga kasama na pinagulo niya ang sitwasyon para kay Kakaro. Biglang humiwalay si Izumi sa karamihan at sinabi sa umiiyak na si Hori na huwag umiyak o humingi ng tawad. Pagkatapos, inilapit niya si Kakaro at binangga siya ng biglaan, na ikinagulat ng lahat. Nang tanungin kung bakit niya ginawa yon, inihayag niya ang nawawalang mga dokumento at itinuro si Remy, sinabing tumanggi siyang kunin ang mga ito kahapon. Nang marinig ito, naalala ni Remy ang kanyang kapabayaan kahapon at naging iyakin, kaya si Kakaro. At ang kanyang assistant na si Sakura ay napilitang humingi ng tawad para sa kanya. Nang maayos ang kaso, nagkaalisan ang mga tao at pinasalamatan ni Hori si Izumi sa tulong dahil halos maiyak siya doon kanina. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Izumi si Hori kung may alam si Kakaro laban sa kanya dahil napansin itong ginagawa niya ang lahat ng gusto ni Kakaro. Pinagpapawisan si Hori pagkatapos ng tanong, sinasabing matagal na silang magkakilala ni Kakaro at natural lang na gusto niyang tulungan siya. Ilang taon na ang nakalipas, habang lumalaki sina Hori at Kakaro, si Hori ang karaniwang nambubuli na nagpahirap sa buhay. Hindi na matiis ni Kakaro. Kaya nang sawa na si Kakaro, nagbanta siya na sisirain ang reputasyon ni Hori sa pamamagitan ng paglalantad ng kanyang tunay na ugali sa eskwelahan, kaya napilitan si Hori na sumuko at hayaan siyang masunod. Sa kasalukuyan, naaalala ni Hori ang alaalang ito at sinasabi na wala namang hawak si Kakaro laban sa kanya, pero alam na ng kanyang mga kaibigan na isa itong malaking kasinungalingan. Kinabukasan, sinabi ni Toro kay Izumi na kaarawan ni Hori sa susunod na araw, kaya nagsimula siyang mag-isip kung ano ang ibibigay niya rito. Samantala, nang gabing yun, nagsimulang isipin ni Hori ang posibilidad na hindi na niya makikita pa si Izumi kapag tapos na sila sa pag-aaral, at siya ay nalungkot.
Kinabukasan, dumating si Izumi sa bahay niya at binigyan siya ng disc ng lahat ng sikat na kanta na gusto ng mga Gen Z. Masaya si Hori na matanggap ang regalo at pinasalamatan siya para dito. Ngunit sa loob-loob niya, nagtataka siya kung paano niya nalaman ang gusto niyang regalo. Ilang taon na ang nakalipas, nahirapan si Izumi sa kanyang paglaki dahil tinawag siyang kakaibang tao ng kanyang mga kasing edad. Habang lumalaki siya, lalo itong lumala, na naging sanhi ng pagkasira ng kanyang kumpiyansa sa sarili. Nang lumipat siya sa klase ni Hori sa unang pagkakataon, napansin siya ni Hori at kinausap siya na parang isang ordinaryong tao, para lang iparamdam sa kanya na komportable siya at kabilang siya. Dati, akala niya kakaiba at malungkutin ito, pero nang kausapin niya, napagtanto niyang chill lang pala ito. Sa kasalukuyan, bagong semestre na, at tinitingnan ng lahat ng estudyante ang kanilang mga bagong klase. Tuwang-tuwa si Toru nang malaman niyang magkaklase sila ni Izumi at tinawag niya itong kapangyarihan ng pag-ibig, pero kinilabutan ng ilang babae sa likod nila dahil iniisip nilang parehong inapo ni Didi ang dalawang lalaki. Magkaklase rin si Izumi kina Hori at Yuki, pero sa kaloob-looban niya, nagtataka si Izumi kung talagang bahagi siya ng barkada ni Hori. Habang nagle-lektura, hinati ng guro ang klase sa mga grupo para magtrabaho sa ilang proyekto, pero labis itong ikinatakot ni Izumi dahil naranasan na niya ito noong bata pa siya, at hindi siya isinama ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, iba ang pagkakataong ito dahil sinasama siya ni Hori at ng iba pa sa lahat ng bagay mula pa sa simula. Sa lunch break, umupo si Izumi mag-isa, nagtataka kung totoo nga ba siyang may mga kaibigan, pero naputol ang pag-iisip niya nang dumating si Toru para kumustahin siya. Naisipan niyang tanungin si Toru kung ano ang tingin nito sa kanya. Pero kakaiba ang dating nito sa lalaki dahil para itong bromance. Inamin ni Toru na minsan ay kumikilos ng kakaiba si Izumi. Masyado siyang mabait sa mga tao, at gwapo siya kahit hindi niya sinasadya. Sa loob-loob niya, kinasusuklaman ni Toru ang bahaging ito ng kanyang sarili dahil baka ibig sabihin nito na magaling siya sa mga babae. Pero ayos lang sa kanya na kakaiba si Izumi basta maging sarili lang niya ito. Pagbalik niya sa klase, binatukan ni Hori siya at si Toru sa ulo dahil lubha na silang nahuhuli sa kanilang proyekto. Sa panig ni Toru, sinusubukan niyang patibayin ang ugnayan ng pagkakaibigan nila ni Izumi, ngunit tinawag siya ni Hori na bobo. Kinabukasan, mas masigla ang ayos ni Izumi kaysa karaniwan nang makita niya si Toru dahil komportable siya sa katotohanang magkaibigan na sila. Nang hapong yun, huminto si Hori sa kantina ng paaralan para sa mabilisang merienda, at doon sumulpot si Remy para kausapin siya. Binanggit ni Remy si Izumi, sinabing astig ito, at pagkatapos ay tinanong si Hori kung sila na. Nang sabihin ni Hori na hindi niya dine-date si Izumi, hiniling ni Remy na siya na lang ang maging karelasyon nito, kaya napipi si Hori. Nang isipin niyang magkasama si Izumi at Remy, sinabi niyang mas gugustuhin pa niyang maging kambing na lalaki kaysa ipamigay si Izumi. Naguluhan si Remy dito dahil sinabi lang ni Hori na hindi niya dine-date si Izumi, kaya nang igiit niyang lumapit pa kay Izumi, nilinaw ni Hori na hindi niya ito ipamimigay sa. Nang lumaon, ginugol niya ang buong oras sa pag-iisip kay Izumi, kaya hindi siya makapag-concentrate sa klase. Pag-uwi niya mula sa eskwela, hindi pa nakakabalik si Seida, ibig sabihin ay makakapag-isa silang dalawa ni Izumi. Pagkatapos ng tanghalian, sumama si Izumi kay Hori para manood ng horror movie na kinatatakutan niya. Sa mga sandaling yun, tumawag ang nanay ni Hori at sinabing may late siya, at kaagad pagkatapos, namatay ang ilaw at bumalik din. Habang nangyayari ito, nagsimulang manginig si Izumi dahil iniisip niya na binabago ng horror movie ang kanyang realidad, kaya sinigurado ni Hori sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala. Habang naghihintay sila para sa susunod na pelikula, inihambing nila ang kanilang mga daliri, at napansin ni Hori na ang kay Izumi ay mahaba at matigas. Nagustuhan niya ang mga ito dahil akma ang mga iyon, kaya't mahigpit siyang napakuyom at hindi sinasadyang nasabi kay Izumi na mahal niya ito. Hindi makapaniwala sa nangyari, iginiit ni Hori na ang daliri ni Izumi ang mahal niya, ngunit alam ni Izumi kung ano ang ibig niyang sabihin sa simula pa lang, at sinabi rin sa kanya na mahal niya ito. Sa unang pagkakataon, ramdam ang pag-ibig sa hangin, at may sapat na baby oil. Ngunit bago pa nila tuluyang maisakatuparan ang matinding paglalambingan, pumasok si Seida at sinira ang lahat. Kinabukasan, ikinwento ni Remy kay Sakura ang kanyang engkwentro kay Hori noong isang araw, at hindi niya alam na nasa isang sulok nakikinig si Toru.
Sa kaibuturan, naiinggit siya na buong lakas na pinigilan ni Hori si Remy na makuha si Izumi, at malaki ang epekto nito sa kanya. Kinabukasan, dumating si Izumi sa klase na may pasa sa mukha, kaya nag-aalala si Hori at tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Nang sabihin ni Izumi na nakipag-away siya kay Toru, agad na inakala ni Hori na binyuli siya ni Toru, ngunit pumasok si Toru sa klase na may benda. Lumalabas na nakikipagtalo si Izumi kay Toru, at nauwi ito sa awayan, kung saan ilang beses nataman si Toru. Sa kabilang banda, tinanong ni Hori si Toru kung bakit sila nag-away ni Izumi, ngunit tumanggi ang lalaki na sumagot, dahil nahihiya siyang natalo siya sa laban. Ang totoo, nag-aaral si Toru kasama si Izumi noong nakaraang gabi, at inistorbo niya ang kanilang sesyon sa pag-aaral upang sabihin kay Izumi na mahal siya ni Hori. Nang sabihin ni Izumi na hindi siya naniniwala, nagalit si Toru, at lumapit ng husto kay Izumi upang ipaliwanag ang mga bagay-bagay sa kanya, ngunit inakala ni Izumi na pag-atake ito at sinaktan siya. Dahil dito, nagsimula silang mag-away, kung saan si Izumi ang mas nangingibabaw, kaya nagmakaawa si Toru kay Izumi na huminto bago pa masira ang kanyang mukha. Sa kasalukuyan, inamin ni Toru na nasobrahan niya ang pagtulak kay Izumi, at karapat-dapat lang sa kanya ang mga pinsalang natamo niya. Ngunit tumatanggi pa rin siyang sabihin kung bakit sila nag-away. Gayunpaman, si Yuki lang ang nakakaalam ng katotohanan dahil sinabi ito sa kanya ni Izumi, at nagmakaawa itong itago ang sekreto. Isang umaga, habang papunta si Toru sa paaralan, lumipad ang maraming papel sa labas ng bintana, at nakita niya si Sakura, kaya tinulungan niya itong pulutin ang mga iyon. Pagkatapos, pinuri niya ito sa pagsasabing astig siya dahil sa pagiging masipag kahit walang nakakakita sa kanya. Bilang resulta, nahulog ang loob niya kay Toru at pinasalamatan siya sa kanyang tulong. Nang maglaon, sa oras ng pagsara sa mainit na tag-init, binigyan ni Izumi si Toru ng sorbetes, ngunit kinamumuhian ni Toru ang lasa ng melon at tinanggihan nito. Nang makita nilang pauwi na si Keikaro, tinawag nila siya para tikman, at tinanong niya sila kung siya ba ang kanilang basurahan. Habang inilalabas nila ang kanilang mga dila na parang sinusukat ang kanilang mga sausage, si Toru ang nanalo sa pinakamahaba, at sinabi ni Kakuro na sasabihin niya kina Remy at Sakura. Doon, nalaman ni Toru ang pangalan ni Sakura, at dahil magkaibigan sila ni Izumi kay Kakuro, inanyayahan sila ni Kakuro na manatili sa student council, minsan ay para gamitin ang kanilang air conditioner. Agad na tinanggap ng mga lalaki ang kanilang alok at inanyayahan sina Hori at Yuki kinabukasan, at kumuha sina Hori at Izumi ng inumin para sa kanila habang ginagamit naman ng iba ang student council room. Nang mapansin na matagal na silang wala, nagtaka si Remy kung magkasintahan sina Izumi at Hori, at sa pag-uusap pa lang tungkol dito, nasasaktan na si Toru, nakaka-reject lang. Matapos makita ang reaksyon niya nang siya ay tinamaan, nalaman ni Sakura na gusto ni Toru si Hori. Gayunpaman, nagpa siya sina Yuki at Remy na tuksuhin siya matapos mapansin na nagtatagal sina Izumi at Hori. Bilang resulta, muntik nang mawala ng bait si Toru. Ang masama pa ay nang dumating si Izumi at nagkataong nagsalita tungkol sa pagkamali, kaya naghinuha si Toru na si Izumi ay nagiging ganap ng matanda. Nang buksan niya ang kanyang cola, bumula at umapaw ang inumin sa buong katawan niya, at doon niya lang napagtanto na ang ibig sabihin ni Izumi ay nahulog niya ang inumin. Natawa si Sakura at kinausap si Toru. Nang bandang hapon ng araw na yun, sa oras ng pagsasara, habang nag-aaral sina Izumi at Hori, nagreklamo si Hori tungkol sa init, ngunit ibinunyag ni Izumi na wala siyang panloob, kaya medyo matitiis niya. Napagtantong may nasabi siyang nakakahiya, nagpalit siya ng usapan, ngunit sinabi ni Hori na ipakita niya ang kanyang tattoo, kaya casual siyang naghubad ng kanyang damit at hindi lang nasabik, kundi tinanong din siya kung bakit niya iniisip na normal lang ang maghubad ng damit nang hindi nagtatanong. Pagkatapos ay tinanong siya kung hindi siya kinakabahan, at inamin niyang nangyayari yun, kahit kaunting-kaunti lang. Kaya sinabi niya kay Hori kung paano niya nakasalamuha si Shindao, ang kanyang dating kaklase sa junior high, na dahil lang sa pakikipag-ugnayan niya ay napabulala si Izumi na nobya niya si Hori, at kinabahan siya tungkol doon. Sa kasamaang palad, nag-text si Shindao, at kinabahan si Izumi matapos makita na si Shindao ay hindi lang nagpadala ng kanilang litrato mula sa junior high, kundi gusto rin niyang magpakita sa isang double date. Pinipigilan niya si Hori na makita ito at mabilis na binubura ang mga mensahe.
Tumawag si Shindao agad pagkatapos, at nagmumurang si Izumi bago niya tinapos ang tawag. Nagulat si Hori sa kanyang ugali, at tinanong si Izumi kung ganoon din ba siya kay Toru, ngunit sinabi ni Izumi na maaaring subukan niyang kumilos ng ganoon kapag lumapit na siya kay Toru. Doon, napagtanto ni Hori na napakarami pa siyang hindi alam tungkol kay Izumi. Ilang araw ang lumipas, sa katapusan ng linggo, nakatagpo si Hori kay Shindao, at nang makita ni Izumi si Shindao. Kasama niya, diretsyong sumugod siya para suntukin siya sa mukha. Tinanong ni Toru si Izumi kung kilala niya si Shindao, ngunit agad siyang itinanggi ni Izumi. Kalaunan, isiniwalat niya na magkaklase sila sa parehong middle school, ngunit si Shindao ay kasalukuyang nasa ikalawang taon ng high school dahil napakabobo niya para magtuon ng pansin. Ayon sa mungkahi ni Shindao, nagtungo sila sa isang restoran na may aircon upang takasan ang napakatusok na init. Naalala ni Izumi kung paano niya unang nakilala si Shindao, at kung paano pinigil ni Shindao si Tanahara, isang nambubuli, na nang-api kay Izumi para lang kay Izumi. Habang patungo sila sa isang restoran, napansin ni Izumi na tulad ni Shindao ang siyang. Tinulungan siyang makaraos sa junior high school, binago ni Hori ang kanyang karanasan sa high school. Kinabukasan, nilanat ng mataas si Hori at habang sinusubukan niyang pumasok sa eskwela, hinayla siya ni Soda pabalik sa kama. Uminom siya ng ilang gamot at nagkaroon ng magaan na panaginip tungkol sa nakaraan, kung saan kinailangan umalis ng kanyang ina para magtrabaho isang beses habang siya ay may sakit. Pagkagising niya, nakita niya si Izumi sa tabi niya, na nakabili ng ilang gamot at inumin, at nagtaka kung ano ang ginagawa nito doon, kaya inakala niyang umeksena na ang kinain niyang gummies. Ipinaliwanag ni Izumi kung paano sumulpot si Soda, kaya mabilis siyang umalis ng eskwela upang alagaan siya. Nang malaman niyang ininom na niya ang kanyang gamot, sinubukan ni Izumi na umalis upang kumuha ng inumin para sa kanya. Ngunit pagkatapos ay nahulog si Hori mula sa kanyang kama at tinanong siya kung saan siya pupunta. Sumagot siya, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito na tila nawawala sa sarili at patuloy na inulit ang tanong, at ito ay dulot ng trauma ng pag-iwan sa kanya sa kabila ng kanyang sakit. Si Izumi, na nakahalata kung ano ang problema, ay itinuwid siya sa pagsasabing dapat niyang hilingin na huwag siyang umalis. Nang gawin niya ito, ipinaalam niya sa kanya na hindi siya aalis saan man hanggat hindi niya sinasabi na umalis na siya o ayaw na siyang makita. Pagkatapos nito, hinaplos niya ito at sinigurong ininom nito ang kanyang gamot. Matapos siyang kumutan, pinayuhan siya ni Izumi na uminom ng sapat na tubig. Pagkatapos, ipinaalam din niya rito na tinawagan na niya ang nanay nito at ang eskwelahan para ipaalam na may sakit siya. Panghuli, bago siya umalis sa silid, nasambit niya na mahal niya ito, at matagal na itong ganoon. Pagkatapos niyon, umalis na siya habang sinasabi na mag-text ito kung may kailangan siya. Pagkasara niya ng pinto, umupo si Hori, at nagulat siya na umamin ito sa kanya. Ngayon, gusto niyang sabihin niya ulit ito o magkunwari na hindi niya ito narinig para magpatuloy ang lahat sa dati nitong kaayusan. Habang nagpapagaling si Hori, iniisip niya kung paano niya haharapin si Izumi pagkatapos ng sinabi nito. Samantala, habang pauwi si Sota mula sa paaralan, nakita niya si Izumi na magkahawak kamay kasama ang isa pang estudyanteng babae. Pagdating niya sa bahay, isinumbong niya ito sa kanyang kapatid, at napagpasyahan ni Hori na si Izumi ay isang taksil na manloloko. Sinubukan niyang kalmeyan ang sarili at naisip niyang i-text si Izumi gaya ng lagi niyang ginagawa para tanungin tungkol dito, pero sumuko siya at nagmukmak na parang nakaligtaan niya ang isang flash sale. Kinabukasan, pumasok si Hori sa klase at sinaway si Toru, na mukhang masayang makita siya. Kapag nakumpirma na niya ang kinaroroonan ni Izumi, ginulat niya si Toru sa tahimik niyang pagpunta sa kanyang upuan nang hindi lumalapit sa tabi ni Izumi. Kaya naman kalaunan, sa pagitan ng mga klase, ipinaalam ni Toru kay Izumi na nasa klase si Hori noong umagang yun, bago ang unang klase, ngunit nasa masamang kalooban siya. Nag-aalala, hinanap siya ni Izumi at ginulat niya ito ng matindi kaya muntik nang makapag-adlib si Hori. Tinanong ni Izumi para kumpirmahin kung gising ba siya noong isang araw at kung narinig niya ang kanyang pagtatapat, ngunit pagkatapos ay tinanong niya kung sino ang babaeng kasama niyang magkahawak kamay. Habang sinusubukang alalahanin ni Izumi kung sino ang taong yun, tahimik na umaasa si Hori na mali si Sota, ngunit sinira ni Izumi ang kanyang malalim na pag-asa nang ipaalam niya rito ang tungkol kay Chika. Natigilan nang makita siyang gumagamit ng pangalan lang kay Chika,
Biglang lumamlam ang kalooban ni Hori, ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag ni Izumi na si Chika ay kasintahan ni Shindao at ang dahilan kung bakit sila magkaakbay ay dahil napilayan ito ng bukong-bukong. Habang inaasahan niyang kumalma si Hori, binato niya ito ng libro at umasta na parang isang selosang may bahay. Pag-uwi ni Hori, kinasusuklaman niya ang sarili dahil sa pagbato ng libro sa mukha ni Izumi, at siya. Naisip ni Izumi na galit sa kanya at tinawag siyang baliw. Biglang dumating si Sota at ipinabatid sa kanya na naroon si Izumi at lumubog ang kanyang puso. Tinitigan niya nang may pagkapahiya si Izumi na nagtanong kung dapat ba siyang umalis, ngunit pinayagan niya itong manatili. Inabot niya ang libro na ibinato niya dito at kapwa sila nagtapos na galit sila sa isa't isa. Matapos subukang alamin kung ano ang mali, na parang mga animated detective, nagpaumanhin sila sa isa't isa at sinabi ni Izumi na kasalanan niya ang pag-uusap tungkol sa kasintahan ni Shindao. Nang malaman niyang hindi nito alam ang apelyido ni Chika, gamaan ang pakiramdam ni Hori at sinabihan siya na. Ipinaalam niya ito sa kanya kanina dahil sa paraan ng pagtawag nito kay Chika sa pangalan, kaya't marami siyang inisip. Nang matapos iyon, tinanong niya kung bakit siya umamin sa kanya kamakailan at sinabi ni Izumi na sinabi niya yun sa kanya dahil alam niyang gising siya. Inilahad niya na natakot siyang marinig ang magiging tugon niya at yun ang nagtulak sa kanya para tumakbo palayo. Sa sandaling yun, lumitaw ang isang matangkad at payat na lalaki na nagngangalang Kyusok at tinanong si Hori kung sino si Izumi. Nagulat si Hori nang makita siya, kaya dali-dali siyang pumunta sa tabi nito at nang makita niyang may mga piercing si Izumi. Tinanong ni Kyusok kung pwede niyang haplasan si Izumi. Sinusubukan niyang mas makilala si Izumi, pero binatukan siya ni Hori bago pa tuluyang mailang ni Kyusok ang kanyang crush. Mabilis niyang pinapasok si Hori sa kusina at ipinagmamalaki na si Hori ay isang mabuting anak. Iniisip ni Izumi kung samobra na siya sa pananatili, kaya't sinubukan niyang umalis, pero kumapit si Kyusok sa kanya at ipinailang siya. Pagkatapos ay tinanong ni Kyusok si Hori kung nobyo niya si Izumi at nahiya sila bago siya umayon. Agad na ipinahayag ng matandang lalaki ang kanyang pagkadismaya sa mahabang buhok ni Izumi at kaagad na pumayag ang Finnish na matanda na putulin ito. Humingi si Kyusok kay Hori ng ilang aspili at habang inaayos niya ang buhok ni Izumi, napagtanto niya na labis na nahulog ang loob ni Izumi sa kanyang anak. Habang halos nagsasawa na sila sa kanyang mga kwento noong estudyante pa siya, dumating si Yuriko, ang ina ni Hori, sa bahay at nang makita niya si Kyusok, nagulat siya na parabang nakakita ng multo. Pagkatapos ay tinatrato niya ito na parang estranghero sa sarili nitong bahay at nagpasya si Izumi na oras na para umuwi. Matagal silang nagkasama hanggang sa gabi, at hinatid ni Hori si Izumi, at habang magkahawak kamay, pareho nilang sinabi na gusto pa nilang mas makilala ang isa't isa. Tulad ng isang Ginoo, sinabihan siya ni Izumi na bumalik, pagkatapos ay lubos siyang humanga habang sinisinghot ang kanyang mga daliri at nangakong hindi nahuhugasan ang mga ito kailanman. Nang gabing yun, tinawagan niya si Toru at ipinabatid na karelasyon na niya si Hori. Binati siya ni Toru, ngunit nadamang nalugi siya dahil nawala ang babaeng gusto niya. Kinabukasan sa oras ng pagsasara, pinanood ni Sakura si Toru at napansin na mukha itong mas malungkot. Pumasok si Remy at tinanong siya kung ano ang ginagawa niya, ngunit naging balisa si Sakura na parang nahuli na may pinapanood na hindi dapat makita ng iba, at si Remy, na napansin ng kakaibang kilos nito, ay tinanong siya kung anong nangyari, ngunit pagkatapos ay si Sakura, na naiinggit sa ganda ni Remy, ay umalis mula sa kanya, sa paniniwalang hindi mauunawaan ni Remy. Nang tawagan siya pabalik ni Remy, inihayag ni Sakura na sana ay mayroon din siyang ganda ni Remy, pagkatapos ay padabog siyang umalis. Matapos lumakad ng ilang hakbang, nagbago ang kanyang isip at hinanap si Remy, pagkatapos ay umamin siya na may nagugustuhan siyang lalaki at hindi niya alam ang gagawin. Agad na sumagot si Remy na ito ang unang beses niyang nakita si Sakura na namula dahil palagi siyang kalmado at mahinahon, ngunit ang makita siyang umakto ng ganito ay nagpapakita kung gaano siya ka-cute. Samantala, sa labas ng tarangkahan ng eskwelahan, sinisikap ni Shu na hikayatin si Toru na sumama sa kanya para kayang turuan ni Hori siya ng English grammar. Paglabas ni na Hori at Azum sa bakuran ng paaralan, sinisita ni Tuto si Azum na huwag itong mailang dahil karelasyon ni Azum ang babaeng gusto niya. Pagdating ng magkasintahan sa bahay, tinuruan ni Hori si Azum ng English grammar, at nang makita niyang lagpas alas 5 na,
sinabi niyang inaasahan niya sina Seida at Azum. Nagulat si Azum na tinawag siya sa pangalan niya, kaya tinanong niya ito, ngunit sinabi ni Hori na kapangalan niya ang kaibigan ni Seida. Hiningi ni Azum na tawagin din siya sa pangalan, at upang maiwasan ang sobrang pamumula, dinadagdagan niya ng dummy bilang panlapi. Maya-maya lang, dumating sina Seida at ang kaibigan niya, at nakita nilang nag-aasalbata sina Hori at Azum. Minsan, dumating si Azum sa bahay ni Hori, at halos hindi siya makilala ni Kyusok dahil sa ayos ng buhok niya. Ngunit matapos mapansin kung gaano kapawi si Azum, hinimok niya itong maligo kasama siya. Nag-aatubili, pumayag si Azum, at matapos magtagal kasama nila, balak na niyang umuwi, ngunit iminungkahi ng pamilya na doon na lang siya matulog. Agad na inanyayahan ni Seida si Azum na matulog sa kanyang kwarto, ngunit inaangkin ni Kyusok si Azum na parang isang malaking premyo. Nang gabing yun, tinanong ni Kyusok sa kanya kung ano ang gusto niya kay Hori, at sumagot si Azum na hindi hinuhusgahan ni Hori ang mga tao batay sa kanilang anyo. Sa kanyang gulat, nakatulog ang matanda, at napagtanto ni Azum na kinakausap niya lang ang kanyang sarili. Kinaumagahan, habang umaalis ang mga estudyante patungo sa paaralan, itinaman ni Yuriko si Azum sa pagpapasabi sa kanya na magkikita sila mamaya. Umalis ang magkasintahan patungo sa paaralan, at nagulat ang ilang estudyante matapos silang makitang lumabas mula sa iisang bahay. Sa paglipas ng panahon, kumalat ng mabilis ang tsismis na nagde-date sina Hori at Azum, at halos lahat ng lalaki ay naniniwala. Mas bagay sila sa kanya kaysa kay Azum. Pinagtatawanan ng mga estudyante si Izumi, sinasabing may masamang panlasa si Hori sa mga lalaki, at ikinainis ito ni Toro, kaya't naglabas siya ng sama ng loob kasama si Yuki sa rooftop. Direktang nilalapitan ng mga estudyante si Hori dahil sa pagpili niya kay Azum, at ipinagtatanggol niya ito na parabang siya ang pinakamagaling sa lahat, simula pa nang mauso ang sliced bread. Malungkot si Azum tungkol dito kahit pa sinusuportahan siya ni Toro at Yuki, kaya't nagpasya siyang baguhin ang kanyang hitsura. Kinabukasan, nagpakita siya na may mas maikling buhok, at nagulat ng gusto si Hori na parabang nakakita siya ng Soul Reaper. Nang makita ang bago niyang hitsura, ang parehong grupo ng mga babae na dati nakikita siyang nakakatakot ay biglang nagtipon sa paligid niya. Na parabang isa siyang pop star. Habang kinakausap nila siya upang alamin ang kanyang mga libangan, kinilabutan si Azum, at sa kanya napagtanto na malapit lang si Hori, na nanlalamig ang tingin sa mga babae. Biglang sumulpot si Shu upang ibigay kay Azum ang kanyang disk, ngunit nawala siya sa sarili nang makita ang bagong gupit ni Izumi. Biglang kinuha na ng litrato si Azum ng mga babae, na parabang isa siyang sikat na personalidad, at kinuha ni Hori ang isang digital camera at kinuna ng maraming larawan si Azum, na parabang nagtatrabaho siya sa Louvre. Kalaunan sa araw na yon, sinundan ni Azum si Hori pauwi, at halos hindi siya makilala ni Kyuso. Bigla, nakatanggap ng tawag si Azum, kaya pumunta sila ni Hori sa kanyang apartment para salubungin si Shindo, na nagulantang at umiyak ng husto matapos makita ang bagong hitsura ni Azum. Ipinakita ni Shindo sa kanila na nanalo siya ng maraming matatamis online, kaya tinanong niya ang paboritong lasa ni Hori. Si Azum naman, dahil alam niyang ayaw ni Shindo sa keso, ay pinili ito at ipinapakain sa kanya. Si Hori naman, nagreklamo na ang lasa ng tinikman niya ay parang putik, at sa sandaling tumalikod si Shindo, hinalikan siya ni Azum. Pumunta siya para kumuha ng baso ng tubig para kay Shindo, at kinumpirma niya na ang matamis ay talagang nalasahan. Parang luwad, pagkaraan ng isang linggo, napansin ni Toro na hindi na pinagkakaguluhan ng mga babae si Azum. Ngunit sa pagkakataong yun, nakita ni Azum si Hanoka, isang junior, na nakatitig sa kanya sa bintana. Nang araw ding yun, habang lutang si Hori sa pag-iisip tungkol sa kanilang unang halik, nilapitan siya ni Hanoka upang kumpirmahin kung karelasyon ni Hori si Azum. Gaya ng inaasahan, hindi nagpigil si Hori sa kanya, kaya tumakbo si Hanoka palayo na parang rocken. Sa ibang pagkakataon, habang palabas si Azum sa kanyang klase, sinundan siya ni Hanoka saan man hanggang sa hindi na niya maatim ang pag-uugali nito, at tinanong niya ito kung ano ang gusto nito. Pagkatapos ay ginulat ni Hanoka si Azum sa pagtatanong kung kailan sila maghihiwalay ni Hori. Agad na naghinuha ang mga nakasaksi na nangangaliwa siya, kaya nilinaw niya ang sitwasyon, ngunit tumakbo si Hanoka at nangakong babalik siya. Nang araw na yon, sa oras ng pagsasara, ikinwento ni Azum kay Hori ang tungkol kay Hanoka,
napatagang sinusubaybayan siya sa lahat ng at nagpakita si Hanoka. Nang harapin ni Hori si Hanoka kung bakit niya sinusubaybayan si Izum, sinabi ni Hanoka na dahil hindi na niya mahintay na maghiwalay sila. Pagkatapos ng lahat, mahal niya ito. Niyakap ni Hanoka si Hori habang idinedeklara ang kanyang damdamin para rito, ngunit nang pilit na tangkain ni Izum na paghiwalayin sila, si Hanoka ay dumidikit kay Hori na parang pandikit. Nagalit ito kay Izum, kaya hinayla niya si Hori at inangkin. Sa paglipas ng mga araw, pinupuno ni Hanoka ng pagmamahal si Hori, ngunit hindi ito comfortable para kay Izum. Kalaunan, habang nagsasara na, sumulpot si Hanoka na parang multo, at nang malaman niyang umuwi ng maaga si Hori para magtrabaho sa bahay, diretso rin siyang umuwi. Nagkataon, sabay silang umuwi ni Izum, at doon nila nalaman na magkapit-bahay pala sila. Sa kasamaang palad, naiwan ni Hanoka ang susi niya sa loob, kaya pinatuloy siya ni Izum sa kanyang lugar at inalok sa kanya ng isang hiwa ng cake. Nag-usap sila ng kaunti, at nabigla si Hanoka nang malaman niyang nag-iisang anak pala ito, dahil palagi niyang ipinapalagay na may mas bata siyang kapatid dahil sa husay nitong mag-alaga ng tao. Nagsimula itong tumawa sa kanya, at ang mukha nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang yumaong kapatid, kaya sinabi niya kay Izum ang tungkol dito, ngunit pagkatapos ay sinubukan niyang ipagpanggap na biro lang. Sa kabutihang palad, naiintindihan ni Izum ang mga pahiwatig, kaya habang paalis ito papunta sa kanyang lugar matapos matanggap ang text ng kanyang ina, sinabi nito sa kanya na malaya siyang bumisita anumang oras. Nang gabing yun, nang umuwi ang kanyang ina mula sa trabaho, tinanong siya ni Izum tungkol sa kapatid ni Hanoka. At isiniwalat niya na namatay ang nakatatandang kapatid ni Hanoka halos 1 taon na ang nakalipas. Kinabukasan, habang naghihintay si Izum kay Hari, sumama si Hanoka, at ikinagalit ito ni Izum, kaya sinigawan niya ito na umuwi. Habang papaalis si Hanoka, nilapitan siya ng ilang senior, kaya tumakbo siya pabalik kay Izum, na agad namang sinaman sila ng tingin, nag-iisip ng sasabihin, ngunit dahil sa kanyang nakakatakot na aura, tulad ni Michael Jackson, sila ay nagsitakbuhan. Habang naghihintay sila kay Hari, nagmayabang si Izum kay Hanoka tungkol sa kanilang pagiging malapit ni Hari, at lalo itong nagpainis kay Hanoka. Nang gabing yun, pinanood ng mag-asawa, kasama si Kyusok, ang isa sa mga horror movie ni Hari. Nang malaman ni Kyusok na ang balangkas ay tungkol sa isang anak na babaeng nawawala sa katinoan na naisaktan ang kanyang ama, kinabahan siya, kaya lumabas siya para manigarilyo. Nang maiwan silang mag-isa, sinabihan ni Hari si Izum na hindi pa sila nagiging malapit, at nang makita kung gaano kapula ang mukha nito, tinawag niya itong kanyang cutie at naghandang halikan nito. Sa kasamaang palad, biglang pumasok ang matandang panira ng kasiyahan at sinira ang kanilang sandali. Ikinagalit ito ni Hari dahil halos kumilos siya ng masama tulad ng sa pelikula. Sa halip, pinilit niya silang panoorin ang maraming nakakapangilabot na pelikula kasama niya ng sunod-sunod, kasama si Walang Pahinga. Minsan, bumisita si Hari at ang kanyang mga kaibigan sa tindahan upang kumuha ng ilang libro. Ngunit nang maiwan si Yuki upang humanap ng isang bagay, iniwan nila siya kay Toro. Habang lumalabas ang magkasintahan, nakita ni Yuki si Toro na nakatitig kay Hari na tila lubos na nabighani, kaya binangga niya ito at, upang pasayahin siya, iminungkahi niyang tingnan nila ang ilang magazine ng laro sa kabilang dulo ng tindahan. Sa ibang pagkakataon pagkatapos ng klase, nang sila Yuki at Toro ay naka-duty, tinawag siya ni Yuki upang sumama sa paglilinis ng basurahan, at habang ginagawa yon, hiniling niya sa kanyang kunin ang disk na in-order niya. At nangako na ipahiram ito sa kanya. Napagtanto ni Toro na pinapansin siya ng husto ni Yuki simula nang maging magkasintahan sina Hari at Izum, at habang iniisip niya ito, nabangga niya si Sakura at natapunan niya ito ng kape. Humingi siya ng tawad at tumakbo para kunin ang kanyang damit pang ehersisyo, at habang wala siya, kinumpirma ni Sakura na walang karelasyon si Yuki, at napansin ni Yuki na natuwa si Sakura. Di nagtagal, dumating si Toro, at masayang isinuot ni Sakura ang kanyang damit pang ehersisyo. Pagdating niya sa silid ng student council, tanging si Kakeru lang ang nakita niya, kaya tinanong niya ito kung ano ang nagustuhan niya kay Remy. Sinabi ni Kakeru sa kanya na ito ay dahil mukhang isang babaeng nangangailangan ng tulong si Remy, kaya obligado siyang alagaan siya, sa kabila ng pagiging mahina niya. Sa kabaligtaran, sinabi ni Kakeru sa kanya kung paano si Remy ang nagpoprotekta sa kanya, at sumang-ayon si Sakura.
Dahil dito, nakaramdam si Sakura ng higit na tapang upang kausapin si Toru. Kaya, makalipas ang ilang araw, nilapitan niya ito, at habang ibinibigay niya rito ang damit nitong pang-gym, humingi siya ng paumanhin sa matagal na pagbabalik nito, dahil inubos nito ang lahat ng kanyang pagpipigil sa sarili upang pigilan ang pag-amoy dito. Bigla, may tumawag sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Sakura at pagkatapos ay nahihiyang inalok siya ng cookies. Pagkatapos niyang tikman ang mga ito, pinuri niya ito at sinabi na dalhan siya nito sa susunod na magbe-bake siya, at ito ay nakapagpasaya sa kanya. Nang araw ding yun, pumunta si Yuki sa tindahan para bilhin ng disk, ngunit may dumating din na interesado sa disk. Kaya hinayaan ni Yuki na makuha niya ito, at ito ang nakapagpalito kay Hori dahil alam niya kung gaano kagusto ni Yuki na makuha ang disk, ngunit sinabi ni Yuki sa kanya na pwede niya itong bilhin sa ibang pagkakataon. Nang maglaon, sa oras ng pahinga, napansin ni Hori na hindi na nakakasama ni Yuki si Toru kamakailan, kaya tinanong niya kung bakit, ngunit sumagot si Yuki ng malabo tulad ng karaniwang mga nagpo-post ng malabo. Sa kanyang isip, napansin niya na halata na lubos na may gusto si Sakura kay Toru at ang uri ng tao na hindi maglalabas ng kanyang damdamin, kaya nagpa siya si Yuki na hayaan siyang makasama si Toru. Sa susunod na pagkikita nila ni Yuki, inabutan siya ni Sakura ng ilang cookies para pasalamatan sa paglilinis sa kanya nang matapunan siya ng kape kamakailan. Ngunit muntik ng madulash si Yuki tungkol sa kanyang tunay na intensyon, pagkatapos ay itinuwid niya ang sarili at tumakbo palayo dala ang mga cookies. Sa simula, naisip niyang itapon ang mga ito, ngunit sumuko siya sa kanyang kagustuhan at mabilis na kinain ang mga merienda. Ayaw matalo kay Sakura, kaya hiniling ni Yuki kay Izom kinabukasan na turuan siyang maghurno ng cake, at masama ang kanyang pakiramdam na naniniwalang masamang ideya ito, ngunit sa kanyang gulat, pinasigla siya ni Izom. Siya tulad ni Erwin Smith, kaya buong pagpupunyagi siyang gumawa. Sa kasamaang palad, mas naging malala ang resulta ng kanyang mga pagpupunyagi sa buong linggo kaysa sa inaasahan, at nagulat si Izom na nagawa pa ring magkamali ni Yuki sa mga cupcake. Nang makitang tatlo lang sila, tinanong ni Hori kung bakit hindi niya inimbitahan si Toru. Kung tutuusin, para sa kanya ang cake, ngunit tinawag itong kakilakilabot ni Yuki at naniniwala siyang pagtatawanan siya ni Toru. Sa kanyang pagkagulat, dumating siya at nagtaka kung bakit hindi nila siya inimbitahan. Nang makita niya ang kanyang cupcake, kinain niya ito ng walang pag-aatubili at sinabi sa kanya na pagbutihin ito sa susunod. Makalipas ang ilang araw, naglakbay si Izom sa Hokkaido kasama ang kanyang pamilya, at labis siyang hinahanap-hanap ni Hori, ngunit nang subukan niya itong kontaken, ang malilimutin na nakalimutang magdala ng charger ay naubusan ng baterya. Dahil dito, parang nawala ng saysay ang buhay ni Hori, ngunit sa ikalimang araw, nang marinig niyang nakabalik na ito, tumakbo siya agad patungo sa lugar nito, at nagkataon namang binuksan nito ang kanyang telepono at nakita ang sangkaterbang mensahe mula sa kanya. Agad-agad, kumari pa siya palabas ng kanyang lugar na tila hindi na mapakali, at nabangga si Hori, na agad naman siyang niyakap at sinabi kung gaano kahaba ang 5 araw nang wala siya. Ilang araw ang lumipas, sa silid ng Student Council, inihayag ni Hori kung gaano niya kamahal manood ng horror movies kasama si Izom at kung paano ito ang takot. Naisip ng mga babae na nawawala na siya sa sarili, kaya pinayuhan nila siya na lubos itong nakakawalang gana na takutin ng ganoon ang kanyang kasintahan, at balang araw ay iiwan din siya nito. Sa halip, sinabi nila sa kanya na itigil na ang Evil Dead at manood ng mga palabas tulad ng La La Land at mga musical. Matapos pakinggan ang mga ito ng gabing yon, nang dumating si Izom upang manood ng pelikula kasama niya, binalaan niya ito ng maaga tungkol sa kung gaano ito kate-cut, ngunit binaliwala lang siya nito at nagkunwari na. Isang nagpapanggap na matapang, pero pagkalipas ng ilang minuto ay labis ang kaba. Sinubukan ni Hori na magkunwaring takot, pero hindi niya nagampanan ng maayos ang papel na yon, kaya umalis si Izom para tingnan ang sarili sa salamin at pagnilayan kung sino nga ba talaga siya. Bilang resulta, nalungkot siya at nagreklamo tungkol dito kay Izom sa kanyang silid, ngunit pagkatapos, ipinaalala nito sa kanya na minahal niya ito dahil sa kung sino siya. Kinilig siya rito, at sinuwerte naman, umulan, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon para maging mas matalik sila. Makalipas ang ilang oras, umiyak si Seide kay Izom, naniniwalang aagawin nito si Hori, ngunit pagkatapos ay tiniyak ni Izom. Siya na hindi niya gagawin yun at ang tanging kinuha lang niya ay ang kanyang unang pagkakataon.
Napanaginipan ni Izum na nakita niya ang kanyang nakaraang sarili noong nasa junior high school, na kinamumuhian ng lahat at ang bawat bagay dahil sa kung paano siya naihiwalay. Ngunit pagkatapos, inudyukan niya ang kanyang mas batang bersyon na manatiling matatag dahil makakasama siya ng isang kaakit-akit na dilag sa paggawa nito. Makalipas ang maraming taon, nagising siya at nakalimutan ang panaginip, ngunit pagkatapos ay hinanggad si Hori na parang isa itong croquet. Nang araw ding yun sa paaralan, napansin ni Remy na mahal niya si Kakaru, isang payat at mahina ang isip na umaakit ng magagandang babae na parang nananalo ng paulit-ulit sa mga gotcha game at ginagawa ang lahat upang magpakatatag tuwing siya ay nasa paligid niya. Nagsimula ang lahat nang marinig niya ang ilang estudyanteng pinupuri siya na para siyang susunod na pop idol, ngunit kinutya nila si Sakura, tinawag silang kakaibang pares. Sa kanilang pagtataka, sinabi ni Keikaru sa kanila na pareho lang ang itsura ng mga babae sa kanya. Simula noon, nagka-interes si Remy sa kanya, kaya isang beses pagkatapos ng klase, nakita niya itong nagbabasa ng libro at tinanong niya ito tungkol doon, at muntik nang mapahaba ng nerd ang usapan sa paglalarawan sa ganda ng light novels. Sa kabutihang palad, ipinahayag ni Remy na mahilig din siya sa libro, ngunit sa genre na Cinderella, at agad niya itong isinapuso, kaya kinabukasan, dumating siya na may koleksyon ng Walt Disney Delusional Princess Specials, at simula noon, nakikipag-ugnayan na siya sa mga babae. Minsan, matapos makumpleto ni Remy ang isa sa mga inirerekomendang koleksyon, inabutan siya ni Kakaru ng mas maraming libro, at napagtanto niya na siya ay kakaiba. Ngunit dahil ayaw niyang maaga siya ng ibang babae mula sa kanya, tinanong niya kung maaari siyang pumunta sa kanyang lugar at sulyapan ang mga kahoy niya. Walang kamalay-malay, pumayag siya, at nang makarating siya sa kanyang silid-aklatan, napagpasyahan niya na hindi siya nabubuhay ng maayos, ngunit pagkatapos ay na-curious siya at pumili ng libro, kaya sinabi niya sa kanya na ito ay isang pre-apocalyptic fantasy. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ano ang gagawin niya kung malaman niyang matatapos ang mundo sa susunod na araw, at napahanga ni Remy siya nang sabihin niyang iwawaldas niya ang pera niya para masubukan ang lahat ng panghimagas na kaya niya. Pagkatapos siyang pagmasdan ng kaunti, napansin niyang mas mataas ang nakapusod niyang buhok kaysa dati, at sinabi niyang mas gusto niya ang ganoong ayos. Na para bang naghihintay ng pagkakataon, halos damamba si Remy sa kanya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang sitwasyon ay naging medyo hindi komportable. Kinabukasan, sa oras ng pahinga, habang binobola ng mga kaibigan ni Kakaru ang mga magagandang babae, nilapitan sila ni Remy at iniabot kay Kakaru ang mga libro na ipinahiram niya, at sinabi niyang labis niyang nagustuhan ang mga ito kaya natapos niya basahin. Sa pagkakataong ito, inamin niyang ayaw niyang magwakas ang mundo, at wala nang maging oras na para matamasa niya ang lahat ng paborito niyang panghimagas. Pagkapansin niyang nakatitig sa kanila ang kanyang mga tauhan, alang-alang sinabi ni Kakaru kay Remy na may gusto ang isa sa kanila sa kanya, ngunit binaliwala lang siya nito at tinanong kung pwede siyang bumisita ulit sa kanyang lugar, at pumayag naman siya. Nang araw ding yun, sa kanyang kwarto, habang naghahanap siya ng mga rekomendasyon para kay Remy, tinanong siya ni Remy kung ano ang gagawin niya kung matatapos na ang mundo, at isiniwalat niya na sasabihin niya na gusto niya si Remy. Sa simula, akala ni Remy nagbibiro siya, ngunit nang makita niya kung gaano ito nahihiya, ikinatuwa ito ni Remy, at pagkatapos ay isiniwalat din niya na gusto rin niya ito. Pagdating sa kasalukuyan, ibinaba niya ang isang libro sa kanya at sinubukan magpakatatag, ngunit kilala na siya nito at napansin niyang labis siyang umiyak habang binabasa ito. Habang pinapanood niya itong lumabas upang umiyak pa, sinabi ni Remy na mahal niya ito kung sino ito. Nang gabing yun, pininturahan ni Hori ang mga kuko ni Izum, at sinunod niya ang kanyang mga mapanghimasok na kaisipan sa pamamagitan ng pagdagana sa kanya. Agad siyang humingi ng tawad, at nagulat siya nang ibunyag nitong gusto niya ang panig na yun ng kanya. Kaya kinabukasan sa eskwela, sinubukan ni Izum na maging kakaiba, at nag-alala ang kanyang mga kaibigan na parang imposible ang nangyayari. Kaagad, nakita niya si Hori. Bumalik siya sa normal na gawi. Ngunit sa oras ng pahinga, pumunta sila sa laboratorio upang ihatid ang kanilang mga ulat. Kaya hinawakan ni Izum si Hori at sinigawan na parang isang pasaway, at ang ilang babaeng nakakita sa kanya ay nagtakbuhan palayo. Habang naiilang siya rito, sa kabilang banda, gustong-gusto ito ni Hori, at ngumiti siya na parang may naiisip na kalokohan. Samantala, niyaya ni isang estudyanteng nagngangalang Yanagi si Yuki, at mukha siyang nag-aalala tungkol dito.
Ilang araw ang lumipas, hinarap siya ni Hori at Azum dahil madalas siyang tulala, at sa oras na ipinagbigay alam niya ito sa kanila, sinasabing wala siyang lakas ng loob na tanggihan ito kahit hindi siya interesado, iminungkahi nila na magpanggap si Toru bilang nobyo niya at paalisin siya. Hindi sumang-ayon si Yuki sa paniniwalang ayaw ni Toru gawin yun, ngunit sinabi ni Hori na mali siya tungkol kay Toru. Habang nag-aalangan si Yuki, tinawagan ni Azum si Toru at inimpormahan siya ng kaunti tungkol sa sitwasyon. Maya-maya, sa oras ng pagsasara, dumating siya, at nang malaman niya ang gagawin niya, tinanong niya si Yuki kung siya ang tamang tao para sa trabaho, at sinabi niya rito na mas mainit siya ng kaunti kaysa kay Yanagi. Pagkatapos, hinimok sila ni Hori na lumabas, at nagpanggap si Toru bilang nobyo niya, at lumabas sila. Sa lugar ng tagpuan, habang hinihintay nila si Yanagi, sinabi ni Yuki kay Toru na hindi niya kailangang sabihin ang anuman, ngunit pagkatapos ay sinabi niyang ipapaalam niya kay Yanagi na nobya niya ito, at ito ang nagpakabagabag sa kanya, kaya't iginiit niyang nagpapanggap lang sila. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Yanagi, at tinawag siya ng iba na hindi pa nakakakita sa kanya na prime Justin Bieber. Agad nawalan ng kumpiyansa si Toru, ngunit nagpasya si Yanagi na ito ang nobyo niya, kaya't pinataas niya ang loob ni Toru bago umalis. Agad tinanong ni Hori si Yuki kung bakit nito tinanggihan si Yanagi, ngunit pagkatapos ay sinabi nitong masyado siyang gwapo. Para sa kanya, tinawag siyang isang plebyano at nagpasya na magsaliksik pa tungkol kay Yanagi, para lang matuklasan na ipinagpalit niya ang kanyang paningin para sa kanyang kagwapuhan. Isang beses pagkatapos ng klase, nakilala ni Yanagi si Yuki, na nagtanong sa kanya sa gate kung hindi niya ito ipinagkakamali kay Hori, ngunit tiniyak niya kay Yuki na siya ang napansin niya, at hindi niya kilala si Hori. Sa sandaling yun, dumating si Hori at ang iba pa, ngunit nahirapan si Yanagi na makilala sila. Isang beses sa klase, nilugaran ni Hori ang buhok ni Azum, at maya-maya lang, dinumog siya ng mga babae at tinawag siyang cute. Sa kabutihang palad, nasagip siya ng bell, ngunit inilabas pa rin ni Hori ang kanyang pagkadismaya sa kanya bago sumisigaw sa kanya na umuwi kasama siya. Bago siya umalis, nakita niya si Miss Uchi, isang kapwa-estudyante, na nakatitig sa kanya. Habang papauwi sila, tinanong niya kung galit ba ito dahil sa mga babae, at si Hori ay biglang nagalit ng husto. Kinumpirmang hindi siya napansin ng mga babae hanggang sa nagpagupit siya at nagpalit ng ayos ng buhok. Bigla, nakita siya ni Tanahara at isang dating kaklase niya noong gitnang paaralan na kilala sa panggugulo, na bumatikos kay Azum, at tinawag pa siyang kakaiba matapos makita ang kanyang mga hakaw, ngunit nang magsalita si Tanahara ng masama patungo kay Hori, na nasa masamang kalooban na, agad niya silang napatahimik. Kaagad pagkatapos, nagbago ang kanyang timpla, at kumapit siya kay Azum habang masayang nagkukwento. Sa huling bahagi ng araw na iyon, nakipagkita si Tanahara kay Shindao sa isang restoran, at nagtaka si Shindao kung sino ang may gawa sa kanyang mukha. Doon, tinanong ni Tanahara ang tungkol kay Azum at nalaman ang tungkol kay Hori, ang numero unong pumipigil sa oposisyon ni Azum, ngunit napansin ni Shindao na laging nag-aalala si Tanahara kay Azum kahit na kinantay niya ito noon. Samantala, sa bahay ni Hori, pinasalamatan siya ni Azum, at masaya siya na mayroon siyang taong magagalit para sa kanya. Kinabukasan, sa kanilang pag-uwi mula sa eskwelahan, nakiusap si Hori kay Azum na maging mas matigas kay siya, ngunit tumanggi siya, habang iniisip kung anong problema nito. Nang lumitaw si Shindao na parang pangatlong gulong, ginamit ito ni Hori para sa kanyang kalamangan upang galawin ang damdamin ni Azum. Dahil walang pagpipilian, hinawakan niya ito at pinagsabihan ng masakit, na parang siya ang may kasalanan. Nang bandang hapon, sa labas ng convenience store, nagtambay sina Tanahara at ang kanyang mga tauhan, at nang makita nila si Hori, nagmistyala silang mga disenteng mamamayan. Binrief nila ang pangatlong kasamahan, at nang makita nilang biglang sinaway ni Azum si Hori nang may matinding puwersa pagkatapos nitong sumama sa kanya, nanlumo sila sa takot. Habang pauwi sina Hori at Azum, iniisip ni Azum kung may paraan upang ayusin si Hori, kaya siya sa kanyang manufacturer at seryosong kinausap ito sa paliguan. Tungkol naman kay Tanahara, nagpasya siyang ayusin ang mga bagay-bagay kay Azum. Ilang sandali, habang nagsasara, hindi pinansin ni Miss Auchi si Toru, at nalaman ni Toru na ito ay dahil may gusto si Miss Auchi kay Hori, kaya ang makitang nandoon si Azum kasama nila ay hindi pwede.
Biglang hinanap ni Izum ang kanyang telepono, at dumiretso siya sa physics lab para hanapin ito. Doon, nakita niya si Miss Ouchi at sinubukang kausapin ito, kaya tinawagan ni Miss Ouchi ang numero niya at nalaman na nasa kay Izum pala yun sa simula pa. Sa kasamaang palad, nahulog ito ni Izum, at hindi na gumana ang telepono. Si Izum, na naghahanap ng tamang pagkakataon para makausap si Miss Ouchi, ay tinanong ito kung kaya niyang saktan ng pisikal si Hori. Nang sabihin ni Miss Ouchi na hindi niya kaya, sinabi ni Izum na hindi niya kayang harapin si Hori, kaya paglabas nila, nagpasya siyang magpakita sa pamamagitan ng pagpigil kay Hori, pagputol sa kanyang sinasabi, at pagsaway sa kanya upang tumahimik. Pagkatapos, inihiwalay niya ito ng may diin at sinabihan si Miss Ouchi, na lubos na natigilan, na huwag tulungan si Hori. Humanga at natakot si Miss Ouchi kay Izum, at napansin niyang nakatayo na ngayon si Izum. Para sa sarili niya, nang gabing yun, nanaginip si Tanahara na nagsisiksikan sila ni Izum sa isang locker room, at nang tanungin ni Tanahara kung nasaan sila, sinagot siya ni Izum sa paraang Socratic. Ibinunyag niya na wala namang pakialam si Tanahara basta't nasa panig niya ang mga tao. Nagising si Tanahara na hinihingal pagkatapos noon. Pagkatapos ay kinontak niya si Shindao para sa numero ni Izum, at ikinwento ni Shindao ang tungkol sa kuneho na minahal ni Izum noong gitnang paaralan. Pero sinabi ni Tanahara sa kanya na diretsahin na at ibigay ang gintong numero. Sa kanyang pagkagulat, pinutol ni Shindao ang tawag. Kinabukasan, sa tindahan ng nanay ni Izum, pagdating ng oras ng pagsasara, tinulungan siya ni Izum sa pagliligpit. Ngunit pagkatapos ay dumating si Tanahara, kaya bilang paggalang. Sinubukan ni Izum na idirekta siya sa ibang tindahan, ngunit sinabi ni Tanahara na gusto niyang bumalik muli. Nang sumang-ayon si Izum, sinabi ni Tanahara na magkikita sila sa susunod na 2 araw. Pinuri ni Tanahara ang kanilang cheesecake, at sinabi ni Izum sa kanya na subukan ang tart kapag libre siya. Nahiyang ipinaalam ni Tanahara kay Izum na sinubukan niya siyang tawagan, ngunit pagkatapos ay inihayag ni Izum na sira ang kanyang telepono, kaya ipapagawa niya ito kaagad. Nang malinaw na yon, napagtanto ni Tanahara na siya pala ang hindi pumapansin kay Izum sa simula pa lang. At hindi ito kailanman naging baliktaran. Sa kasalukuyan, pinasalamatan ni Izum si Tanahara sa pagpunta, at pinanood niya itong umalis. Habang naglalakad pabalik ng bahay, inalala niya ang pagsasabi kay Izum na siya ang nagsabi sa lahat na ginupitan ni Izum ang mga kuneho noong sila ay nasa gitnang paaralan pa. Sa kasalukuyan, panloob siyang humingi ng paumanhin at ninais na sana'y maitama niya ang mga bagay-bagay. Ilang sandali pagkaraan, tinulungan ni Izum si Hori na maglinis, at nasumpungan niya ang yearbook ni Hori mula sa gitnang paaralan. Parang pusa, halos madala siya ng kuryusidad, ngunit tinakat siya ni Hori ng husto. Nagiging interesado siya at nagtanong tungkol sa kanyang yearbook, nagtataka kung itinapon na niya ito. Ngunit sinabi niya sa kanya na pinanatili niya ito, sa kabila ng hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. Ngayon, napagpasyahan niya na may ilang bagay na mahalaga sa kanya. Pinagmamasdan ni Hori si Izum at tumpak na nahuhulaan kung paano siya isang malungkot na nag-iisa na gustong magsunog ang mundo noon, kumpara ngayon, kung saan siya ay isang gwapong lalaki, at masaya siya na hindi niya itinapon ang kanyang yearbook. Habang nagtataka sila kung magiging ano ang kanilang kasalukuyang yearbook, ipinaalam ni Izum kay Hori kung gaano niya umaasa na maging maayos ang larawan na kinuha niya kasama si Miss Uchi. Nagkwento siya ng kaunti kung paano siya tinulungan ni Miss Uchi na mahanap ang kanyang telepono at kung paano ito naging medyo masungit, pero ayos na ang lahat. Habang iniisip ni Hori kung iba ang ugali ni Izum, sinabi niya rito na sa tingin niya ay maaari siyang makipagkaibigan kay Tanahara, at sa ganoong pag-iisip, walang sinumang tao sa mundo ang hindi mo kayang kaibiganin sa huli. Tuwing taglamig, habang pabalik ang magkasintahan mula sa paaralan, nanginginig sila sa lamig ng kapaligiran at binanggit na magdadala na sila ng mga bandana simula noon. Bigla, nakasalubong nila si Tanahara, at agad na binantayan ni Hori si Izum tulad ng isang inahing manok. Nang tanungin niya kung gaano nakalayo ang narating nila ng kanyang lalaki, simpleng sinabi ni Tanahara na nagbahagi lamang sila. Isang kama, at mas magaan yun kaysa sa ginawa ni Shindao kay Izum. Agad-agad, nawala ang galit sa mga mata ni Hori habang tinatanong niya si Izum kung ano ang pinag-uusapan ni Tanahara, kaya sinabi niya rito na laging dumadaan si Shindao sa kanya para maglaro ng Fortnite, at madalas siyang magtagal ng sobra-sobra.
Sa kasasabi pa lang, dumating si Shin daw, walang kam-alay-malay sa nangyayari, ngunit pagkatapos ay tinanong siya ni Hori kung kumusta na sila ni Chika, at pagkatapos ay inihayag niya na abala ito sa pag-aaral para sa kanyang mga pagsusulit. Nang maramdaman kung ano ang susunod na mangyayari, iniligtas ni Tanahara hindi lang ang kanyang sarili kundi pati na rin si Shin daw sa pamamagitan ng pagluluto. Gumawa ng dahilan at isinama si Shin daw. Pagkaalis nila, umamin si Hori na hindi siya nag-aalala sa mga babaeng nagkakagusto para sa kanya, kundi sa kanyang kadudadadang pakikipagkaibigan sa kalalakihan, kaya pinapangako niya na huwag hayaang magkagusto ang mga lalaki sa kanya. Nang maglaon sa eskwelahan, lumayo si Izumi sa kanyang mga kaibigan matapos sabihin sa kanila ang kasunduan niya kay Hori, ngunit pagkatapos ay nagtaka sila kung paano niya haharapin ang pagpunta sa banyo. Minsan sa katapusan ng linggo, namimili si Yuki kasama si Miki, ang kanyang ate, at naglibot-libot siya, ngunit nakasalubong siya ni Yanagi. Sa pagkakataong ito, nalaman ng nakasalamin na namimili siya ng art supplies at nalaman na si Miki ay isang artista. Nang ipakilala ni Yuki si Miki kay Yanagi, naglalaway si Miki sa kanya na parang isang masarap na brunch at masama ang tingin kay Yuki dahil sa pagtanggi sa ganoong kagwapong binata. Ilang sandali pagkatapos, kinausap siya ni Yuki ng pribado, at masaya siyang nakapag-usap sila sa labas ng eskwelahan. Nang tanungin niya kung ayos lang kay Toro, tumango siya at tinawag si Yanagi na isang mabait na lalaki. Pagkaalis niya, nakonsensya siya sa pagsisinungaling sa kanya tungkol sa pakikipag-date kay Toru, ngunit hinayaan niyang manatili ang kasinungalingan hanggang sa malaman ni Sakura. Hindi na makatiis sa kanyang konsensya, nakipagkita si Yuki kay Remy at umamin sa kanya na ang lahat ay magpanggap. Nang marinig siya, sinabi ni Remy na hindi niya lugar ang sabihin kay Sakura ang totoo, at nang maramdaman ni Yuki na hindi ito patas, sinabihan siya ni Remy na siya ang hindi patas. Habang nagtatampo, inihayag ni Yuki kung paano nanginginig ang labi ni Sakura nang magsinungaling ito sa kanya at pagkatapos ay inamin niya kay Remy ang tunay niyang nararamdaman. Pagkatapos noon, hindi pumasok si Yuki sa paaralan sa loob ng ilang araw, at nabigo ang kanyang mga kaibigan na sinubukang tawagan siya, kaya nag-alala sila para sa kanya at umaasa na hindi niya mapalampas ang paparating na pagsusulit. Samantala, sa bahay ni Yuki, sinaway siya ni Miki dahil hindi siya pumapasok sa paaralan, at pagkatapos ay nagtapos. Nagmamaktul siya dahil hindi niya magawang habulin ang gusto niya. Habang pinag-uusapan ni Miki ang ugali ni Yuki simula pa pagkabata, pinupuri niya ang huling batch ng cookies ni Yuki. Nang buksan ni Yuki ang kanyang telepono, bumuhos ang sandamakmak na mensahe sa device, kasama ang isang advertisement mula sa Temu na nangangako sa kanya ng bagong bahay. Habang binabasa niya ang mga mensahe, halos matuliro siya nang malaman niyang inaya ni Sakura si Toru, kaya pumasok siya kinabukasan sa eskwelahan at kumilos na parang ayos lang ang lahat. Ngunit nababasa ni Toru ang nasa isip niya at tinawag siya sa rooftop. Doon, tinanong niya kung natanggap niya ang text niya, at nang kumpirmahin ni Yuki, sinabi ni Toru sa kanya na si Sakura. Sinabi niyang hindi niya kailangan ng sagot dahil akala niya ay may karelasyon ito, kaya sinabi niya yun para maialis sa kanyang isip. Kaya, nagtatakang tinanong ni Yuki sa kanya kung bakit hindi niya nilinaw ang pagkakamali. Ngunit sumagot si Toru na hindi niya ginawa yun at naipangako na niya rito na makikisama siya. Pagkatapos ay tinanong siya ni Yuki kung ano sana ang sinabi niya kung hindi niya kailangan magpanggap, at sinabi niyang masyadong mataas para sa kanya si Sakura, kaya tatanggihan niya ito. Nang marinig ito, nakaramdam si Yuki ng ginhawa at tinukso siya na hindi na siya makakakuha ng pagkakataong makasungkit ng ganoong klaseng babae kailanman. Ngunit pagkatapos ay tinanong siya nito kung kailan ulit niya dadalhin ang kanyang sunog na cookies. At ipinagyayabang niya ang pagperpekto nito. Napansin ni Yuki na sila ni Sakura ay magkasalungat, at tinawag niyang matapang si Sakura dahil sa paghahabol niya sa gusto niya, kahit alam niyang tatanggihan siya. Hindi tulad niya, na gumamit lang ng duwag na paraan para solohin si Toru para sa sarili niya. Pagkatapos ay bumuga ng hininga si Yuki, at sinabi ni Toru sa kanya na nakikita niya ang hininga nito. Nais niya ng nyebe, dahil naalala niyang hindi ito bumagsak noong nakaraang taon, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Yuki na walang gustong nyebe. Nagkasundo sila kung gaano ito kaganda sa simula, hanggang sa kung gaano ito nagdudulot sa kanila ng maraming trabaho, ngunit nang magreklamo si Yuki tungkol sa matagal nitong pananatili at kung paano ito gusto ng lahat. Na matuno pagdating ng tagsibol, napagtanto ni Toru na masama ang sinasabi niya tungkol sa sarili niya.
kaya sinabi niya ang ilang mga gasgas na linya na magpapangiti ng matindi sa lahat at tatakpan nila ang kanilang mga tainga. Sa kabila ng pagiging katawa-tawa ng tugon na ibinigay niya rito, napasaya nito si Yuki, kaya ngumiti siya rito at tinawag siyang Hangul, ngunit masaya siyang naglakad pabalik at sinabing iyon ang unang pagkakataong nakita niya itong ngumiti sa mahabang panahon. Nang tanungin siya nito kung bakit, umiwas siya sa tanong na parang salot, at habang inihahatid niya ito sa loob ng gusali, sa wakas ay nagkwento si Yuki na gusto niyang makakita ng nyebe. Sa oras ng pagsasara, tinanong ni Kakaru si Remy kung alam niya kung bakit tila mas masaya si Sakura nitong huli. Pero sinabi niya rito na baliktad pala. Nag-iisip siya ng malalim tungkol dito habang naglilinis ng silid, at nang makita siya ni Sakura, sinabi niya rito na maaaring ang mga nakababata sa kanila ang magtrabaho. Sa nakita niyang reaksyon nito, naisip niya na mas maganda ang kalooban nito. Ngunit nang maglakad ito patungo sa bintana, nakita niya si Yuki na nagbigay kay Toru ng ilang cookies at magkasamang naglalakad. Si Kakaru naman, na labis na mausisa, ay nagtanong dito kung may nangyaring maganda. Ngunit ipinabatid naman nito na hindi siya tutulong sa paglilinis at uuwi na. Matapos mapansin kung paano ito nagbago, sinubukan ni Kakaru na kausapin siya para malaman kung ano ang problema. Ngunit isinasantabi niya ito. Ngunit, nagpumilit siya, at sa kanya inihayag na siya ay nabasted bago pa man niya nagkaroon ng pagkakataong yayain ang kanyang crush. Bilang tugon, tinawag ni Kakaru na tanga ang kanyang crush. Habang iniisip niya kung sino ito, sinabi niyang karapat-dapat na patalsikin ang taong yon. Ngunit dahil hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin, umiyak ng matindi si Sakura. Pansin ni Kakaru na ito ang unang pagkakataon na nakita niyang may kaklase niyang lubos na nalungkot at humagulgol. At ang nakakalungkot dito ay walang sino man ang nagkasala. Sa isang araw ng klase na may nyebe, itinuro ni Hari na maraming mga nag-iisang anak sa kanilang grupo, at iniisip itong mabuti ng lahat. Binanggit ni Hari na mayroon siyang nakababatang kapatid na lalaki, si Yuki naman ay may nakatatandang kapatid na babae, at sa ganoong paraan, napagtanto ng mga lalaki na sila lang mag-isa ang lumalabas sa buong buhay nila. Dahil doon, ibinunyag ni Toru ang itinuturing niyang pinakamalaking plot twist ng araw na yon, na si Shu pala ay isang nakatatandang kapatid. Nagulat, humingi ng paliwanag ang grupo, at ipinaliwanag ni Toru kung paano niya nalaman. Nung bumisita siya sa bahay ni Shu, sinalubong sila sa pinto ng isang babae na casual na bumati sa kanila. Nang tanungin ni Toru kung sino ito, inihayag ni Shu na kapatid niya ito, na mas bata sa kanya ng 3 taon. Pagkatapos, idinagdag ni Toru na ang kapatid ni Shu ay may malamig na personalidad, at si Shu mismo ay mas kalmado sa bahay. Hindi nagtagal, biglang pumasok si Shu sa silid-aralan na tila siya ang may-ari nito, at parang bata na inanyayahan ang lahat na lumabas pagkatapos ng klase. Nang walang pag-aatubili, agad siyang nilapitan ni Yuki at Hori, at hiniling na kumilos siya ng mas responsable, ngunit tinitigan lang sila ni Shu, na walang ideya. Kalaunan, nagsimulang magpatawa si Shu, at sinabi ni Yanagi kung gaano siya nakakatawa. Tinanong ni Hori kung bakit palaging formal magsalita si Yanagi, at sumang-ayon ang iba. Binanggit niya kung paano siya nakikipag-usap ng casual kay Yuki, inaalala ang sandaling natuklasan niya. Noon, matagal nang tinutokso ni Remy si Yanagi, at sa paanuman, nauwi ito sa casual niyang pagpaalam kay Yuki. Sumagot si Yanagi nang may mahinang pambawi, na nagpadama ng pagkabalisa kay Toru. Sa alang-alang sandaling yon, iminungkahi ni Shu na dapat tawagin na ni Yanagi ang lahat sa kanilang pangalan. Magalang na tumanggi si Yanagi, ngunit patuloy si Shu sa pamimilit. Kalaunan, sumingit si Toru at pinigilan ang pangungulit ni Shu. Inamin ni Yanagi na gusto niyang maging mas malapit na kaibigan sa lahat. Nagkataon na pumasok si Kakaru at nakita ang kakaibang grupo. Agad siyang nilapitan ni Iizome at Toru at kinuha ang kanyang pansin, ipinapaliwanag kay Yanagi na kakasali lang ni Kakaru sa grupo nila ng magkakaibigan, na parabang napakadali lang nito. Nagtanong pa si Toru kay Kakaru kung gusto niyang maging matalik na magkaibigan. Sinubukan tumanggi ni Kakaru, ngunit nang makita niya si Hori sa malapit, nakisama siya na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Dahil sa kakaibang kilos ng mga lalaki, umalis si Hori sa silid-aralan. Pagkatapos noon, patuloy na nagkakakilala ang mga lalaki, at nagpasya si Yanagi na simulan. Nagsimula sa pagiging magkakakilala agad sa pangalan kay Toru muna. Sa gulat ni Kakaru, nagsimulang magselo si Iizome,
at nagbiro na di papansinin si Yanagi. Mabilis na nilinaw ni Yanagi na hindi siya umaagaw ng sinuman, ngunit ang walang tigil na tanong mula sa ibang lalaki ay labis na ikinataranta ni Iizom. Sa pagkataranta, tinawag ni Iizom si Yanagi na dummy at tumakbo palayo, na parang biglang nawala ang lahat, at sa paanuman ay mas ikinatuwa pa nito si Yanagi. Maya-maya, nakita ni Yanagi at Iizumi si Sakura sa pasilyo at agad siyang tinawag, hinihingan siya ng hatol sa kanilang taas, na para bang ito'y isang seryosong kompetisyon. Pagkatapos sumagot, napansin ni Sakura ang kanilang nakakatuwang pagkakaibigan ng mga lalaki at ngumiti. Hindi nagtagal, mahigpit na hinawakan ni Hanoka ang braso ni Iizom habang tinatanong nito kung ano ang nararamdaman niya kina Kakaro at Toru. Dahil normal ang kanyang mga sagot, hinuha ni Iizom na mas comfortable na siya ngayon sa mga lalaki, ngunit iginiit ng dalawa pa na hindi sila walang buhay na bagay. Humingi ng paumanhin si Iizumi at ipinaliwanag kung paano niya tinutulungan si Hanoka na maging comfortable sa mga lalaki. Matapos ihayag ni Hanoka ang ranggo ng mga lalaking comfortable siya, si Kakaro, na nasa pinakamababang antas, ay naglabas ng merienda at sinubukang mapalapit sa kanya. Nakita ito, binigyan din siya ni Toru ng candy para palakasin ang kanyang posisyon. Habang abala sila sa pagsusumikap na makuha ang loob niya, lumapit sa kanila sina Shu at Hori. Senadorya-san sila ni Iizom na tumahimik, ngunit malakas na nagtanong si Shu kung ano ang nangyayari, sinira ang plano at tinakot si Hanoka. Nagkubli siya sa likod ni Iizom habang walang kamalay-malay na sinubukan si Shu na lapitan siya. Inamin ni Hanoka na hindi niya may sekmura ang mga maingay na tao, at tinawag siya ni Iizom na malas. Pagbalik sa silid-aralan, nagsimula nang magpakita si Shu ng mga senyales ng pagkakasakit, kaya pinauwi siya ni Hori at Yuki bago pa siya makahawa ng iba. Paglabas niya, nakita niya si Hanoka na nahihirapan sa isang mabigat na kahon. Nang walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito mula sa kanya at dinala sa science lab. Matapos itong ibaba, sinubukan siyang kausapin ni Hanoka, ngunit naaalala ni Shu ang babala ni Hori. Pinigilan niya lang itong magsalita at lumabas, naiwan si Hanoka na natulala. Kinabukasan, bumalik si Shu na lubusang nakabawi at buong pagmamalaking sinabi sa mga babae ang ginawa niya pagka-uwi. Binati siya ni Hori at Yuki, ngunit ang kakulangan nila sa sigla ay lubusang sumira sa kanyang sandali. Samantala, sumilip si Hanoka mula sa pasilyo, at doon siya sinalubong ni Sakura. Nang marinig na baka nakapagpagalit si Hanoka kay Shu, nagtaka si Sakura kung kaya ba nitong magalit. Nang marinig si Shung tumawa ng malakas, nahulaan niyang hindi. Bigla, lumitaw si Shu at nagsimulang magsalita na parang walang nangyari. Naubusan na ng pasensya si Hanoka, tinawag siyang nakakainis, at umalis ng padabog. Pinagalitan ni Sakura si Shu dahil sa timing, ngunit wala siyang ideya kung ano ang mali niyang ginawa. Sumilip pabalik si Hanoka at ngumiti bago umalis. Sa ibang lugar, sa gitnang paaralan ni Metoko, pinayuhan siya ng isang guro na maghangad ng mas mababang high school dahil sa kanyang mga grado. Pagdating niya sa bahay, nagmaktol siya at sinagot si Shu ng malamig. Matapos niyang malaman na ayaw nitong maghapunan, tinanong ni Shu kung ano ang problema, at sinabi sa kanya ang lahat. Sa kabila nito, iginiit ni Shu na kumain ito at nagtanong tungkol sa paaralang pinili nito. Nang ipaliwanag niya kung paano pinagtawanan ng kanyang guro ang kanyang mga marka, ang sagot ni Shu ay lalo lamang nagpalala sa sitwasyon. Sinubukan niya itong saktan, ngunit pinigilan siya nito at itinuro kung gaano siya kasipag mag-aral. Habang iniisip kung bakit masama ang kanyang mga marka sa kabila ng pagsubok ng husto, napaiyak si Metoko at humingi ng payo kay Shu. Inalo niya ito at hiniling na magpatuloy sa pagsubok habang tina-target ang isang mas mababang paaralan tulad ng sa kanya. Kinabukasan, humingi ng pabor si Shu kay Hori, at kalaunan, dumating si Metoko sa bahay ni Hori. Nakikita niya sina Azum at Soda, at inaakala niyang dalawa ang kapatid ni Hori. Samantala, naalala ni Hori ang kahilingan ni Shu na turuan si Metoko kaninang umaga. Sa kanyang silid, binibigyan ni Hori si Metoko ng mainit na tsokolate at sinabihan itong magpahinga muna para sa araw na yun sa halip na mag-aral kaagad. Samantala, nagtanong si Soda tungkol sa bagong babae, at sinabi ni Azum sa kanya ang tungkol kay Metoko, na nandoon upang mag-aral habang naghahanda sila ng banana cupcake para pasayahin siya.
Habang pinag-uusapan ni Metoko ang kanyang relasyon kay Shu at nagtataka kung galit ito sa kanya, sa ibang lugar naman, pumipili si Shu ng mga anteng-anteng at humihingi ng isa na may garantisadong tagumpay. Kapag nagsimula na namang umulan ng nyebe, tahimik siyang umaasa na hindi siya kinamumuhian nito, at kasabay nito, ganoon din ang inaasahan ni Metoko. Makalipas ang ilang araw, nakatingin si Yuki sa labas ng bintana at kinukwento niya kay Remy ang pagbisita niya sa bahay ni Toru. Nang mapagtanto niyang hindi ito kapos tulad niya, itinulak ni Yuki si Toru pagdating nito. Sa ibang lugar, nag-alala si Hori matapos siyang mabigang makapag-pre-order ng cake. Sinabi niya kay Izum, at kalmado nitong tinanong kung anong klase ang gusto niya dahil hindi pa naman puno ang tindahan. Sinunod niya ang hiling nito, at sumang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan. Sa huling bahagi ng araw na iyon, ibinanggit ni Soda ang mga plano sa Pasko kay Hori, at nagsimula siyang magtaka kung si Izum magiging available pa nga. Agad siyang sinabihan ni Kyosuke na siguraduhin niyang makakapunta ito. Nang tanungin ni Hori si Izum, ipinaliwanag nito na kailangan niyang tumulong sa tindahan sa Pasko. Biglang sumugod sina Kyosuke at Soda at sinubukan siyang pilitin na pumunta, ngunit humingi ng paumanhin si Izum at tumakbo palayo. Habang pinapanood itong nangyayari, nagtataka si Hori kung sila ba ang kadate ni Izum. Samantala, bumili si Toru ng merienda kasama sina Shu at Kakaro. Pinag-usapan niya ang bago niyang paghanga kay Hori, ang insidente kay Sakura, at ang pagkakaibigan nila ni Yuki. Magkaiba ang kanilang interpretasyon sa lahat ng bagay ngunit nagpasya silang manahimik at obserbahan. Sa kalaunan, nilinaw ni Toru ang lahat sa pag-amin na hindi niya karelasyon si Yuki, pero gusto niya ito. Parang isang eksperto sa pagde-date, sinabi ni Kakaro sa kanya na mag-focus sa iniisip ni Yuki kaysa sa sarili nilang mga kaisipan. Agad siyang itinuring ni Shu at Toru na parang si Master Shifu habang nagbibigay siya ng matatalinong payo. Balik sa eskwela, tinanong ni Yuki si Toru kung pwede siyang pumunta sa bahay nito para maglaro ng video games, at pumayag siya. Makalipas ang ilang segundo, sinimulan niyang pag-isipan muli ang lahat, pero dahil wala siyang magandang dahilan, hinayaan na lang niya itong mangyari. Pagdating nila, nagkomento si Yuki kung gaano kalaki ang bahay nito. Pagpasok nila, sinubukan ni Toru na manatiling tahimik, na nagpataka kay Yuki kung itinatago ba siya ni Toru sa mga magulang nito. Hindi nagtagal, siya'y nahihiyang humingi ng tawad sa abala. Pagpasok sa kanyang kwarto, nilock ni Toru ang pinto at inalis ang kanyang kurbata, na agad nagpagana sa imahinasyon ni Yuki. Sa pagtatangka niyang ayusin ang sitwasyon, binuksan niya muli ang pinto. Ngunit bago pa man maging maayos ang lahat, isang babae na nagngangalang Yashara ang nagpumilit makapasok matapos magtagal sa pintuan. Matapos makilala si Yuki, casual niyang napagdesisyonan na kumuha ng cake para sa kanila, na nagpataka kay Yuki. Kung ito ang kanyang ina. Pagkatapos ay ipinahayag ni Toru na hindi niya ina si Yashara, at tumutulong lang ito sa bahay. Idinagdag niya na palagi nitong tinatanong si Yuki tuwing kasama niya ito. Ilang sandali pagkatapos, biglang dumating muli si Yashara para magtanong kung anong klase ng cake ang gusto ni Yuki, pagkatapos ay nagbabantang isusumbong siya kung may gagawin siyang kalokohan. Iginiit ni Toru na hindi niya gagawin yon, lalo na kung nandoon ito, ngunit lalo lang gamulo ang isip ni Yuki. Nagsimula siyang magtaka kung ano ang mangyayari kung wala si Yashara, habang si Toru ay nananatiling walang kaalam-alam sa kaguluhang nililikha niya. Naguluhan, kung ano-ano na ang ginawa ni Yuki, ngunit hinaplos lang ni Toru ang kanyang ulo at pinaalalahanan siyang maglaro lang sila. Sa isang iglap, bumalik siya sa dati at tumutok sa orihinal na plano. Samantala, tahimik na inamin ni Toru sa sarili na masaya siya sa takbo ng kanilang ugnayan. Kinabukasan sa eskwela, pumasok si Kakero sa silid-aralan at natigilan nang makita si Remy na naghihintay. Agad bumagsak ang mga papel na hawak niya, at lalo pang lumala ang sitwasyon nang imbitahan siya nito para sa Pasko. Nagulantang siya at tumanggi, na agad namang nagpaiyak dito. Hinawakan siya ng ibang lalaki na parang nakagawa siya ng malaking pagkakamali, habang inalo naman ng mga babae. Bago siya husgahan, nagpasya silang pakinggan ang kanyang paliwanag. Ipinaliwanag ni Kakero na may koleksyon ng insekto ang kanilang bahay, at casual na kinumpirma ni Remy na sa kanyang ama ang mga ito, na ikinagulat ng iba. Sa bahay ni Hori, nirepaso ng kanyang ina ang kanyang report card kasama si Kyosuke, pinupuri ang kanyang mahuhusay na grado.
Gayunpaman, casual niyang binanggit na ang susunod na report ay ang huli na niya, na agad na nagpabago sa kalooban ni Hori. Buong pagmamalaki ipinakita ni Shota ang kanyang sariling report card at pinuri, ngunit si Hori ay malalim na ang iniisip tungkol sa susunod na mangyayari. Habang sinusubukan niyang i-proseso ang lahat, ang patuloy na pagsingit ni Shota at ang walang katapusang kay Kyosuke. Pinupuwersa siya hanggang sa sukdulan sa pakikipag-usap. Nang gabing yun, masayang kumuha si Hanaoka ng cake sa tindahan at tumakbo palayo. Sa ibang lugar, nakatitig si Yanagi sa isang napakalaking panlabas na Christmas tree hanggang sa dumating ang nakatatandang kapatid ni Yuki. Nag-usap sila sandali, at binanggit niya kung paano siya naghahanap ng trabaho habang ang kanyang nakababatang kapatid ay nasisiyahan sa buhay. Tumawa si Yanagi bago mabilis na sinubukang kumalma, ngunit sinabi niya rito na ayos lang dahil hindi naman ito mali. Naglakad papalayo ang dalawa, pinanatiling payapa ang mga bagay-bagay. Sa bahay ni Tanahara, iminungkahi ng kanyang nakatatandang kapatid na bigyan siya ng panghimagas dahil may sakit ito, ngunit kahit paano, na agad nagiging away. Samantala, naglalakad sina Toru at Yuki sa mga kalsadang nababalutan ng nyebe, nag-e-enjoy sa kanilang oras na magkasama. Sa ibang lugar, si Shu ay nagdiriwang ng Pasko sa bahay kasama si Metoko at pinakiusapan siyang itigil muna ang pag-aaral para makapagdiwang sila ng maayos. Sa parke, sinabi ni Sakura kay Kakaro na huwag nang maging duwag at lumapit na kay Remy, ngunit ang duwag ay natroma. Malapit doon, nakaupo si Chika kasama si Koichi at iminungkahi na manatili muna ng 1 taon para magkasama sila. Nag-alinlangan siya, tapos sinabi niya kay Chika na hintayin siya, na sa paanuman ay nagpasaya sa araw nito. Bumalik sa bahay ni Hori, patuloy na nagtatanong sina Kyosuke at ang iba pa tungkol kay Zoom, ngunit patuloy lang na inuulit ni Hori. Naabala siya, binanggit niya na dadaan ito para ihatid ang kanilang cake. Sa pagmamasid kung gaano ka-invested ang lahat, nagsimula siyang maramdaman na tila si Kizo ay pag-aari na ng buong sambahayan sa puntong ito. Hindi nagtagal, dumating si Azum dala ang cake, at agad siyang pinakiusapan ng lahat na manatili. Ipinaliwanag niya na hindi siya makakapanatili dahil sa trabaho, ngunit matapos ang pabalik-balik na usapan, pumayag siyang manatili sandali, na ikinatuwa ng lahat. 1 oras ang lumipas. Habang naghahanda si Azum na umalis, mabilis na pinigilan ni Hori ang lahat mula sa pagpipigil sa kanya, at hindi niya sila pinayagang sumama habang inihahatid niya ito. Dahil malamig sa labas, pinakiusapan siya ni Azum na huwag, ngunit nagpumilit siyang sumunod sa kanya. Habang naglalakad sila, napansin ni Azum na tahimik si Hori ng di karaniwan. Makalipas ang ilang sandali, binanggit niya ang nalalapit nilang pagtatapos at umamin siyang hindi siya gaanong nakakakilala sa kanya. Naalala agad ni Azum ang panahong sinabi niya sa kanya ang mismong mga salitang iyon. Pagkatapos ay tinanong ni Hori kung okay lang na magkasama pa rin sila pagkatapos ng pagtatapos. Nagulat, awkward na iminungkahi ni Azum na magpakasal sila. Napagtanto ang kanyang sinabi, sinubukan niyang umalis, ngunit sinabi ni Hori na pasasayahin niya ito. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, yumukod silang dalawa ng alanganin, na parang kakagawa lang nila ng isang seryosong kasunduan, bago pa man putulin ng isang tawag sa telepono ang lahat. Pagkatanggap ng tawag sa telepono, humingi ng tawad si Azum at umalis upang tumulong sa tindahan, habang si Hori naman ay umuwi, nagtataka kung bakit ang init ng kanyang mukha. Sa araw ng bagong taon, magkasamang bumisita sina Azum at Hori sa isang dambana, at tinanong niya kung taon-taon itong pumupunta. Habang gumagawa ng iba't ibang aktibidad sa dambana ng magkasama, iminungkahi ni Hori na bumalik silang muli sa susunod na taon. Pagkatapos tingnan ang kanilang mga kapalaran, umupo silang magkasama, tahimik na tinatamasa ang sandali. Kalaunan, humingi ng katiyakan si Hori, at sinabi ni Azum sa kanya na mananatili silang magkasama habang buhay. Pagbalik ng klase, napabuntong hininga si Yuki matapos mapagtanto na papalapit na ang pagtatapos. Napansin ni Hori na siksik ang kanyang locker, at hula niya na hindi niya inuuwi ang kanyang mga gamit. Nagpa siya na tumulong, lumapit si Hori, ngunit itinuro ni Toro na umaksyon siya na parang nanay ni Yuki. Binanggit naman ni Azum ang sariling dami ng trabaho ni Toro, at agad namang sumagot si Toro dahil hindi rin naman mas magaling si Azum. Nang makita na kakaunti ang gamit ni Hori dahil inuuwi niya talaga ang kanyang mga gamit, ibinuhos ng iba ang kanilang mga gamit sa kanya. Nang makita ni Shu ang tambak,
Pinagtawanan niya si Hori, ngunit ipinaliwanag naman nito na hindi sa kanya ang mga iyon. Pagkatanto na walang bitbit ang walang maisip, tumingin si Hori sa iba ng may pagkadismaya, ngunit nang sandaling yun, napansin ni Shu ang isang disk sa tambak ni Azum, kaya iniabot ito ni Azum sa kanya. Pagkatapos noon, hinalungkat ni Yuki at Toro ang kanilang mga gamit para isauli ang mga disk na hiniram nila mula rito, at mabilis itong naipon. Kahit pa ganoon, marami pa ring dala si Yuki. Iminungkahi ni Shu na humingi ng tulong sa mga malalakas na lalaki, ngunit hindi niya isinama si Azum sa listahan at isinama Hori sa halip. Hori ay biglang nagalit at ibinuhos ang lahat kay Shu, habang pinapakalma siya ni Azum. Sa opisina ng Student Council, inutusan ni Sakura si Remy na kunin ang basura, ngunit napansin niyang abala ito sa isang magasin. Dahil mausisa, nagtanong si Sakura tungkol dito, at sinimulan ni Remy ipaliwanag ang nilalaman ng zoo na parang nagpaplano siya ng buong biyahe. Sa mismong sandali, pumasok sina Kakaro at Yanagi, at ipinakita ito ni Remy sa kanila. Tiningnan ng mga lalaki ang magasin at nagsimulang mag-usap tungkol sa distansya, binabanggit ang mga sasakyan at hotel, ngunit sinabihan sila ni Sakura na huwag siyang hikayatin. Kakaro nagsimulang magsalita tungkol sa pagkuha ng lisensya upang ihatid si Remy kahit saan ito gusto, na kung paano ay mas nagpalala ng sitwasyon. Napapansin ang kakaibang reaksyon ni Remy, tinanong ni Yanagi kung may iba pang dahilan sa likod ng lahat ng ito. Sinusubukang tumakas, tumayo si Remy para kumuha ng inumin, ngunit pinigilan siya ni Sakura at tinanong kung anong problema. Pagkatapos ng kaunting panggigipit, inamin ni Remy na gusto lang niya na magbonding sila ng maayos bago mawala ang pagkakataon. Pinawi ni Sakura ang pangamba niya na magiging magkaibigan pa rin sila pagkatapos ng graduation, at nagpasya silang bisitahin ang karagatan kapag nakuha na ni Yanagi ang kanyang lisensya. Sa bahay ni Hori, pinagmamasdan ni Azum si Hori habang natutulog, at binibigyang katwiran ito sa pag-alala kung gaano karami ang dinala niya kanina. Tulog pa rin, biglang tinawag siya ni Hori, at lumapit siya nang hindi nag-iisip. Ginawa niyang unan ang mga binti niya, at tahimik niyang pinagmasdan ang mukha nito. Ang paraan ng pagkain, pagkilos, at pagtulog niya ay nakakaakit sa kanya ng higit sa nararapat, at natuklasan niyang ang mga araw na tulad nito ay hindi matatapos pagkatapos ng pagtatapos. Bigla niyang naalala ang kanyang dating sarili at nagtaka kung paano kaya siya naging kung hindi nangyari ang mga pagkakataon. Sa isip niya, nakita niya ang isang bersyon ng kanyang sarili na hindi kailanman naging malapit kay Hori o sa iba pa. Sa bersyong yun, isang linggo bago ang pagtatapos, lumabas ang lahat ng silid-aralan habang nanatili ang malungkot na si Azum. Bumalik si Toro para kunin ang kanyang telepono, at tahimik na nag-impake si Azum. Sa pag-alis niya, nahulog ang kanyang hakaw, at nagtanong si Toro tungkol dito. Dahil hindi makasagot ng maayos, itinanggi ito ni Azum at galit na umalis, na iwang litong-lito si Toro. Umamin ang bersyong yun ni Azum na tila walang laman ang buhay niya sa high school, ngunit agad itong binaliwala ng kasalukuyan bilang isang haka-haka lamang. Pabalik sa realidad, nagising si Hori, at humingi ng paumanhin si Azum dahil nawala siya sa sarili. Pinag-uusapan niya ang mga pagkakataong naghatid sa kanya dito, at casual na tinawag itong kapalaran ni Hori. Sumang-ayon si Azum at mahigpit siyang niyakap, nakatuon sa kasalukuyan kung saan hindi na siya nag-iisa. Sa ika-63 seremonya ng pagtatapos, tinawag si Kakeru upang bigkasan ang talumpati ng pamamaalam. Nang magsimula siya, biglang malakas na bumahing si Azum. Nagtawanan ng lahat, naiwan si Kakeru na nagulantang at si Hori naman ay nahihiya. Nagawa ni Kakeru na tapusin ang talumpati sa kabila ng kaguluhan. Pagkatapos, bumalik ang mga estudyante sa kani-kanilang silid-aralan, ngunit hinabol ni Kakeru si Azum dahil sa pagluloko sa kanya. Nagalit siya nang purihin ng ilang lalaki ang perpektong tiyempo ni Azum. Nakabanggaan ni Kakeru si Toro habang hinahabol si Azum at sa huli ay nakawala ang kanyang hinahabol. Pinuri ni Toro ang nauna niyang talumpati, ngunit inakala ni Kakeru na siya ay kinukutya. Hindi nagtagal pagkatapos noon, dumating si Azum sa rooftop at nagpasya na mamaya na lang humingi ng tawad. Habang nakatingin siya sa langit, lumitaw ang kanyang malungkot na nakaraang sarili. Nagkwento si Azum tungkol sa kung paano siya nagkaroon ng mga kaibigan, isang nobya, at nagpakasaya. Matapos niyang tanggapin ang kanyang nakaraan, ang malungkot na bersyon ay humakbang pasulong,
nagbagong anyo bilang kanyang mas batang sarili, at binati siya bago maglaho. O kaya, maproseso ito ni Azum. May isa pang estudyanteng tumakbo papasok at ipinabatid sa kanya ang tungkol sa litrato ng klase. Napansin ang kanyang ekspresyon, tinanong ng estudyante kung anong problema, ngunit ipinagsawalang bahala ito ni Azum bilang wala lang. Maya-maya, nagsimulang kumuha ng litrato si Yasuda, na naka-duty sa pagkuha ng litrato, kasama ang mga babae, ganap na binabaliwala ang mga lalaki. Nagreklamo ang mga lalaki, ngunit hindi niya sila pinansin at nasiyahan sa piling ng mga babae. Sa ibang dako, mahigpit na niyakap ni Haneke si Hori at nagdulot ng kaunting gulo, ngunit agad siyang sumigla nang imbitahan siya ni Hori sa kanila. Maya-maya, nakasalubong ni Sakura si Toro habang hinahanap si Remy. Bago pa siya makapagsalita, pinasalamatan niya ito sa masayang taon at inamin na nagustuhan niya ito at si Yuki, nilinaw na hindi niya ito malilimutan. Nagkamayan sila, at ipinangako ni Toro ang ganoon din bago sila maghiwalay. Palihim na nakikinig, napagtanto ni Yuki na iniiwan ni Sakura ang kanyang damdamin sa eskwelahan. Habang papalayo siya, nakasalubong niya si Yanagi, na bumati sa kanya at nagmungkahi ng mga planong magkasama bilang grupo pagkatapos ng graduation. Dahil karaniwan naman itong setting ng grupo, pumayag si Yuki at umaasa na manatili silang lahat na magkaibigan pagkatapos ng graduation. Sa labas, nagpanik si Azum nang makita niya si Kyosuke, at agad na nagtaka ang mga tao kung sila'y kaugnay. Napansin ito ni Hori at agad siyang nag-react, tinatanong kung dumating si Kyosuke para manggulo. Habang kumukuha ng litrato kasama si Azum, nagkwento si Kyosuke ng ilang walang kwentang dad jokes, at itinulak siya ni Hori palabas ng frame, tinatanong ang tungkol sa mga magulang ni Azum. Ipinaliwanag ni Azum na umalis na sila para magtrabaho. Sa ibang lugar, nakilala ni Mitoko si Shu at ang kanyang mga kaibigan sa labas. Sinabi niya kay Shu na gusto ng nanay nila na umuwi siya ng maaga, ngunit patuloy itong kumikilos ng walang pakialam, na ikinagulat niya. Nang mag-isa na sila, bumalik siya sa kanyang kalmadong pagkatao, na nagpaiwan sa kanya na nagtataka kung aling bersyon ang totoo. Nang bandang hapon, nagkita sina Hori at Azum at inanyayahan siyang magsushi kasama ang pamilya niya. Pumayag siya, at magkasama silang umalis. Habang naglalakad sila, napag-isip-isip ni Azum na wala nang hangganan sa pagitan nila, isang bagay na minsan siyang tinakot. Iniisip niya kung gaano kahirap na magpakatotoo sa harap ng iba at kung paano binago yun ni Hori para sa kanya. Dahil gustong suklian ang kabutihan niya kahit paano, iniisip niya kung ano ang magpapangiti sa kanya. Habang nag-iisip siya, tinawag siya ni Hori na may maliwanag na ngiti. Napansin niya na mas bughaw ang kalangitan ng tagsibol kaysa dati at naisip na ibigay ito sa kanya. Ngunit hula niya, mas gusto niya siguro ng cake na may maraming whipped cream sa ibabaw. Ito ang katapusan ng video natin ngayon. Kung nakapanood ka hanggang ngayon, isulat ang FA sa comments. Magbigay kayo ng maraming likes at mag-subscribe sa channel kung gusto ninyong makakita ng isa pang recap na tulad nito.